Mr. Silent Channel. Please like, share and subscribe. Kabanata 731 hanggang 740. Maliit na abacus. 0731. Alam ni Yefan na kapag nagseryoso na ang dugong prinsipe, hindi lang siya magiging malakas sa pisikal, ngunit ang mga kasanayan sa dugo ay hindi magiging maliit na bagay. Nang makitang patuloy na lumalawak ang Blood Lion, nagmamadaling lumapit sa kanya at kay Xiao Ziner, umatras si Yefan at iniunat ang kanyang kanang kamay pabalik, na parang nagtutulak palabas ng bola, malambot at madilim. Ito ay isang hanay ng mga palad ng Taijimen, na tinatawag na Dingfeng Palm. Ito ay hindi masyadong advanced, ito ay isa sa mga relatibong pangunahing Xuanquan Palms, sa tingin lang ni Yefan ay angkop ito upang salubungin ang kaaway. Naramdaman ang palad ng Dingfeng Palm, na nagtutulak sa kapangyarihan ng langit at lupa, isang shockwave ang inilunsad, tulad ng isang malaking kamay ng Tathagata, na sumasakop sa malaking ulo ng dugong leon. Boom! Nagkaroon ng pagsabog ng dugo, at ang mga alon ng hangin ay umaalingaw-ngaw. Inakala ni Yefan na nasira niya ang trick na ito, ngunit nalaman niyang hindi tama ang sitwasyon, nanginginig ang buong lupa. Paano ito posible? Si Yefan ay labis na naguguluhan, imposibleng lumikha ng ganoong sitwasyon sa shockwave ngayon lang. Lucifer, kung tutusin, hindi mo pa rin alam ang tungkol sa mga diskarte sa dugo ng ating lahi ng dugo, sabi ni Oborak na may masamang ngiti. Biglang napagtanto ni Yefan na ang kulay dugong enerhiya na hinampas ni Oborak sa lupa ay hindi para pakawalan ang Blood Lion. Ang prinsipe ng dugo na ito, na nagpapanggap na nasa direktang apoy sa kanyang sarili, ay talagang naglalayong sirain ang pyramid building na ito. Hindi huminto si Oborak sa kanyang mga kamay, mabilis siyang bumuo ng isang kulay dugong magic circle sa kanyang mga kamay, ibinuka ang kanyang mga palad, at binaril sa tagiliran. Kaagad, may dalawang magic circle na umiikot sa pagitan ng kanyang mga palad, na tila hinihila ang underground blood technique. Sunod-sunod na lumilitaw mula sa lupa ang kulay dugong kinang, ang lupa ay tila nanginginig, at ang pyramid ay nagsimulang gumawa ng rumbling na panginginig. Baliw ka! Gusto mong ilibing ang sarili mo ng buhay. Malakas na sabi ni Yefan. Si Oborak ay hindi natakot, at sumigaw, ang dagat ng dugo ay dumadaloy, ang lupa ay nanginginig. Ang hangganan ng kumukulong dugo. Ang pamamaraan ng dugo ay parang libu-libong payat na tubo, na bumulusok sa lupa, nagtitina ng iskarlata sa buong lupa. Hindi na nag-alinlangan pa si Yefan. Isang espada ang itinapon. Si Oborak, na nanghuhula, ay natural na hindi ito nakaiwas. Ang kanang dibdib niya ay direktang tinusok ng espada. Maaaring pumatay si Yefan, ngunit sa totoo lang, napakahirap para sa kanya na bumuo ng isang away sa dugo sa angkan ng dugo para sa gayong bibig, dahil hindi ito mabuti para sa kanya. Makikinabang lamang ito sa Dragon Soul, ngunit magkakaroon siya ng isang mas malakas na kaaway sa mundo. Nasa sakit si Oborak, ngunit ang pisikal na pinsalang ito ay hindi gaanong makakaapekto sa kanya. Prince, wala akong intensyon na makipag-away sa iyong blood clan, kaya tumigil na tayo. Nakipagtulungan din ako sa Dragon Soul minsan, hindi para magalit sa iyo, sabi ni Yefan. Tinakpan ni Oborak ang kanyang sugat at ngumisi, alam kong hindi ka maaaring sumuko sa kaluluwa ng dragon, ngunit. Lucifer. Huli na. Ang sumpa ng dugo ng haring ito ay itinapon na. Ang lupaing ito, magiging kaparangan. Pagkatapos magsalita, pinagpag ni Oborak ang kanyang mga pakpak at lumipad palabas mula sa pasukan na kanyang pinasukan. Natagpuan ni Yefan na ang buong lupa ay nanginginig, at may kulay dugo na mga sinag ng liwanag na tumatama sa lahat ng dako. Dahil alam niyang hindi angkop na manatili dito ng mahabang panahon, lumingon siya kay Xiao Ziner at nalaman niyang sinusubukan pa ring uminom ng tubig ang babae. Miss Xiao, sapat na ba ang iyong pag-inom? Sumigaw si Yefan, bilisan mo. Kung hindi, ililibing ka ng buhay. Ang mga bato sa ibabaw ng mga ito ay nagdaragdag ng hanggang sa isang malaking halaga, ngunit sila ay pinindot ng isang bundok. Bilang karagdagan, maaaring magkaroon ng pagsabog dito, kahit si Yefan, mahirap tiyakin na siya ay ligtas. Tumalikod si Xiao Ziner at hindi napigil ang dumighay ang kanyang tiyan. Naparami ang inom niya kaya kumakalam na ang tiyan niya, ano ba nagmamadali ka? Iinom pa ako, bilisan mo. Nagulat si Yefan nang lumingon siya. Napag-alaman na ang babae ay halos kapareho ng dati, bumabalik sa kanyang kabataan. Okay. Ready ka na? Labas muna tayo. Sigaw ni Yefan. Nang marinig ito ni Xiao Ziner, napansin niya na ang kanyang pisikal na kondisyon ay tila katulad ng dati. Hindi lamang nawala ang mga kulubot sa kanyang mga kamay at mukha, ngunit nakabawi din ang kanyang pisikal na lakas. Sa ilang sandali, si Xiao Ziner ay malapit ng umiyak, ngunit sa pagkakataong ito siya ay umiiyak sa tuwa. Kung gayon, paano ang tagsibol na ito? Si Xiao Ziner ay masaya at nag-aalala tungkol sa tagsibol. Siya ay nag-aatubili na sirain ang tubig sa bukal, at maaari niyang panatilihin ang kanyang kabataan at maganda sa mahabang panahon. Anong magandang bagay ito? Lumabas na ang mga tao, ang malaking bagay ay bumalik at hukayin ang bukal na tubig. Naghihintay ka bang mailibing ng buhay?
Sabi ni Ye Fan. Alam ni Xiao Ziner na wala siyang pagpipilian kundi ang manatili rito, at pinagalitan, kasalanan mo ang lahat. Kung masira ang tagsibol, responsibilidad mo ang lahat. Gustong umiyak ni Ye Fan nang walang luha. Luma at maanghang pa ang luya. Hindi mahirap para sa dalawa na umalis sa lugar na ito. Matapos tumalon sa labas sa may siwang, nakarinig sila ng mga putok ng crack at pagsabog sa gusali. Ang buong pyramid ay gumuho, ang mga bato ay bumagsak, ang lupa ay napuno ng dugo, at ito ay ganap na naging mga guho. Kinuha ni Prinsipe Oberek ang pangkat ng mga piling angkan ng dugo at tumayo sa malayo. Nang makita niya ang eksenang ito, bakas sa mukha niya ang kasiyahan. Naapektuhan na ng blood technique na ito ng hari, hindi mo na kailangang mag-expect na mahahanap mo ang spring na iyon, kahit hukayin mo ito, polluted na, sabi ni Oberek, tumalikod at nagpaplanong kunin ang mga tao. Hindi pumayag si Xiao Ziner, nag-apoy siya ng apoy ng phoenix sa isang kamay, at itinikom ang kanyang mga pilak ng ngipin, o balak. Sinira mo ang mga kayamanan ng ating Xia Kingdom, at gusto mo pa ring tumakas. Babae, sigurado ka ba? Kaya mo bang kumatawan sa kaluluwa ng dragon at makipaglaban sa ating madilim na konseho? Ako. Nawala nang masabi si Xiao Ziner, gaano man siya kabagsik, alam niyang hindi biro ang pagpatay sa sinumang dugong prinsipe at pagpukaw sa Dark Council. Nang umiling si Ye Fan sa kanya, kalimutan mo na ito, Miss Xiao, ang mga bukal ay nakabaon na, at ang Dragon King ay tiyak na hindi gugustuhin na mahulog kasama ng Dark Council. At saka, kung gusto ni Oberek na tumakas, hindi natin siya mahahabol. Halika na. Matalino, malinaw pa rin ang iniisip ni Lucifer, ang haring ito ay tiyak na walang laban sa dalawang alamat na nagsanib puwersa, ngunit kung ang haring ito ay gustong umalis, hindi mo ito mapipigilan, sabi ni Oberek sa sarili. Si Ye Fan ay mayroon ding maliit na kalkulos sa kanyang puso. Ngayong alam na niya na may mga misteryosong angkan sa Xia, maaaring mayroong higit sa isang epic powerhouse, kung gayon. Maraming epic powerhouse na nakatago sa ibang bansa. Mula sa mga salita ni Oberek, maririnig na mayroon talagang mga sinaunang tao sa angkan ng dugo, ibig sabihin, mayroong 3 henerasyon ng mga angkan ng dugo. Kung ang 3 henerasyong blood clan na ito ay ang mga matatandang lalaki na nakilala ni Ye Fan noon, kung gayon. Sa halip na makipag-away sa blood clan, mas mabuting panatilihin ang magandang relasyon, at imposibleng manalo sa ilang epic level na kaalyado sa hinaharap. Haha, ang kalaban ng kalaban ay ang kaibigan. Ang karaniwang kalaban natin ay ang matandang pinuno at ang Azure Society. Itigil na natin ang pakikipaglaban ngayon. Labas muna tayo. Ngumiti si Ye Fan at Commandant kay Xiao Ziner, humiling sa babae na makipagtulungan. Kaunti. Kabanata 0732 Napakaswerte mo. 0732. Inilibot ni Xiao Ziner ang kanyang mga mata sa kanya, labis na naiinis, at malamang na mahulaan niya ang iniisip ni Ye Fan, ngunit iniligtas ni Ye Fan ang kanyang buhay at sinamahan siya upang mabawi ang kanyang kabataan. Para sa kanya, ang lugar ni Ye Fan sa kanyang puso ay unti-unting nagbabago, at ayaw niyang masira ito. Walang ginawa ang grupo tungkol dito. Pagdating nila sa labas ng kuweba, may nakitang mali si Ye Fan. Prinsipe, sinira mo ba ang katawan ng White Queen? Natigilan si Ye Fan nang makitang ang katawan ni Sylvia ay nasa pasukan ng kuweba. Ang bangkay na walang ulo ay nawala. Ano ang katawan ng White Queen? Aalis na sana si Oberek, at nang marinig niya ito, nagtaka siya, nakasalubong mo si Sylvia. Tiningnan siya ni Ye Fan na parang nagtatago ng kasinungalingan, at sinabing nagtataka, hindi mo nakita. Umiling si Oberek, pagpasok namin, hindi namin nakita si Sylvia, at hindi ko alam na nandito na siya. Ang puso ni Ye Fan ay kahanga-hanga, at sinulyapan niya ang Phoenix Girl, puno ng is the color of worry. Hoy! Isang pag-iisip ng kabaitan, mapait na ngumiti si Ye Fan, at karapat-dapat siyang magdusa, ngunit nagkamali siya tulad noong pinakawalan si Song Xinghe noong huling pagkakataon. Gayunpaman, nang sabihin iyon, si Sylvia ay halatang masyadong patay na para mamatay, kaya maaari siyang mabuhay, at nalampasan nito ang kaalaman ni Ye Fan. Natatakot ako na ang demonyong naninirahan sa katawan niya ang sadyang nagpanggap na patay para itago ito sa langit. Kung napatay mo nga si Sylvia at nakabalik siya sa kamatayan, dapat kang mag-ingat. Siya ay isang disipulo ng Dharma King Doomsday, at Dharma King Doom ay hindi pinapayagan ng mga disipulo na mabaigo. Pagkatapos Oberek ay matapos magsalita ng makahulugan, kinuha niya ang isang pangkat ng mga elit ng lahi ng dugo, ibinaba ang kanilang mga pakpak at naging ilang mga ilaw ng dugo, at lumipad palabas ng Tiankeng. Galit na sinabi ni Xiao Ziner, alam kong sinunog ko siya, ngunit hindi siya namatay ng ganoon. Nagkibit balikat si Ye Fan, haharinjan ng mga sundalo ang tubig at tatakpan ng lupa. Lumabas muna tayo at papasukin ang mga tao sa lalong madaling panahon upang makita kung mahukay natin ang bukal. Bagamat kayang buksan ni Ye Fan ang mga guho ng mag-isa, hindi siya interesadong lunukan ang mga lihim dito, at hindi niya ito maitago. Pagkaalis ng dalawa sa Tiankeng, tumakbo sila ng ilang kilometro bago nakipag-ugnayan kay Exi Lin Yuan.
Matapos linawin kung ano ang nangyari sa Tiankeng, si Exi Lin Yuan ay nagpawis din, nakaramdam ng hindi kapanipaniwala, at nagmamadaling iniulat ito sa Dragon King, naghihintay ng mga tagubilin. Nagmamadaling bumalik si Ye Fan sa kabisera, ayaw niyang makulong si Chu Yunyao ng 1 minuto at 1 segundo pa. Nang bumalik sa rehiyong militar ng Beijing, si Ye Fan ay direktang dinala sa isang combat conference room. May pinag-uusapan ng Dragon King sa ilang staff officer, at si Ye Fan ay nakahinga ng maluwag na si Chu Yunyao ay nakaupo na doon. Kaya lang, absent-minded ang babae at mukhang hindi interesadong makinig sa pinag-uusapan ng Dragon King at ng iba pa. Xiao Yao Yao. Tumawa si Ye Fan, at hindi alintana ang kakaibang tingin ng katabi niya, lumapit siya at niyakap si Chu Yunyao, at hinalikan sa mukha ang babae. Si Chu Yunyao ay hindi rin nahihiya. Nang makita niyang bumalik ang lalaki, sumili ang isang malabong ngiti sa gilid ng kanyang bibig, masaya ka bang makita ako? Siyempre, akala ko ikukulong kanila sa maliit na kwartong iyon. Sabi ni Ye Fan. Narinig ko na natagpuan mo ang maalamat na Spring of Youth. Tanong ni Chu Yunyao. Sa sandaling lumabas ang tanong na ito, isang grupo ng mga hepe ng militar sa conference room ang seryosong tumingin sa kanila. Oo, nagpout si Ye Fan, at least iyon ang nakasulat sa batong iyon. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Chu Yunyao, nagdala ka ba ng sample? Hindi napigilan ni Ye Fan na matawa, Xiao Yao Yao, gayon paman, dumaan ako sa isang madugong labanan upang iligtas ka, at humingi ka lang ng sample sa akin nang tayo ay sumagip. Hindi masyadong sentimental. Ang mood ay hindi kasing interesante ng walang kamatayang gamot, sabi ni Chu Yunyao. Ikinalat ni Ye Fan ang kanyang mga kamay, sa kasamaang palad, wala talaga akong sample, pero Miss Xiao, marami siyang nainom. Pagkasabi noon, si Xiao Ziner, nakakapasok lang, ay agad na tinutukan ng isang grupo ng mga tao. Hindi komportable si Xiao Ziner, bakit mo ako tinitingnan ng ganito? Nakangiting sabi ni Chu Yunyao, Miss Xiao, wala ka bang pakialam kung kukuha ako ng 3 tubo ng dugo mula sa iyo? Chu Yunyao, nababaliw ka na ba? Sayo rin ang dugo ko. Maglakas loob na manigarilyo. Maniwala ka man o hindi, susunugan kita hanggang mamatay. Nanlaki ang mga mata ni Xiao Ziner. Kung gayon ang isang bagay ay maayos. Si Chu Yunyao ay hindi natatakot sa babaeng Phoenix, gusto lang niyang malaman ang katotohanan ng Fountain of Youth. Walang magawa ang Dragon King, Director Chu, Phoenix Girl, itigil mo na ang pakikipagtalo, nagpadala na ako ng isang tao para hamukay sa nakabaon na bukal, at natural na mayroong mga sample na magagamit para sa pagsusuri. Walang pakialam si Ye Fan sa Fountain of Youth. Direkta niyang tinanong, Dragon King, handa na ba ang medical data sa access ng Earth na gusto ko? Daan ang Dragon King. Sumimangot si Ye Fan saglit, ayaw mong mandaye, di ba? Kung iingatan mo ang Fountain of Youth, masasabi ko sa iyo nang walang pag-aalinlangan na ang impormasyon ay maibibigay sa iyo, ngunit ngayon. Hintayin mo man lang na matuklasan ang Fountain of Youth. Bibigyan ka ng reyna ng tiyak na sagot, sabi ni Long Wang. 2 araw pa. Nagmamadali si Ye Fan at aagawin sana, ngunit hinayla siya ni Chu Yunyao. Lumapit si Chu Yunyao kay Ye Fan at bamulong, gago ka ba? Kung totoo ang lumang bukal, posibleng direktang gamutin si Pangulong Li gamit ang tubig ng bukal. Bakit hindi ka maghintay ng 2 araw? Natigilan si Ye Fan. Next, after hearing this, parang ganito na. Kapag naiisip ko ang kalagayan ni Pangulong Li, sabik na sabik ako na halos makalimutan ko ang himalang nangyari kay Xiao Ziner. Bagamat siya ay lubhang nababalisa, upang hintayin ang paghuhukay ng Fountain of Youth, si Ye Fan ay maaari lamang magpatuloy na manatili sa kabisera ng 2 gabi. Ang Dragon Soul at ang militar ay lihim na nagsimulang magtrabaho, umaasa sa advance na teknolohiya upang mahukay ang nakabaon na tagsibol kinabukasan. Dahil ang itaas na lupain ay marumi, lahat ay iskarlata at bulok, ang kaluluwa ng dragon ay nagsagawa ng malalim na paghuhukay. Matapos maghukay ng higit sa 100 metro sa ilalim ng lupa, nakakita ako ng malinaw na tubig sa ilalim ng lupa, at agad na ipinadala ang sample pabalik sa kabisera. Sama-sama silang pinabalik sa kabisera, pati na rin ang ilang bato at steles na may mga bakas ng sulat at totem na matatagpuan sa mga kuweba sa ilalim ng lupa. Ito rin ang impormasyong hindi nakuha ni Ye Fan at Xiao Ziner noong panahong iyon. Pinangunahan ni Chu Yunyao ang isang pangkat ng mga elite mula sa iba't ibang larangan upang gumawa ng iba't ibang mga pagkilala at pagsubok. Pagkatapos ng 1 araw at 1 gabi ng pananaliksik, ang lahat ay pumunta sa conference room upang makinig sa mga resulta ng pananaliksik. Sa pagkakataong ito, hindi lang ang Dragon King ang narito, ngunit naroon din ang ilang leader na nakita lang ni Ye Fan sa TV noon. Ang alerto ng militar ay itinaas sa unang antas, at isang malaking bilang ng mga nakatagong mandirigma ang tinambangan sa lahat ng direksyon. Sa conference room, ang tanging kilala ni Ye Fan ay sina Exi Lin Yuan at Phoenix Girl. Kung si Ye Fan ang pinuno ng operasyong ito, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong maupo rito. Matapos mabuksan ang pinto, pumasok si Chu Yunyao, na nakasuot ng puting Amerikana, na may dalang salansan ng mga dokumento.
Dalawang magkasunod na araw sa laboratorio ang babae, magulo ang buhok, at makulit ang itsura. Nang makita ang isang grupo ng malalaking lalaki na kayang yumugyug sa bansa ng 3 beses sa pamamagitan ng pagtapak ng kanilang mga paa sa siyaguo, si Chu Yunyao ay hindi man lang kinabahan o hindi mapalagay. Tinapik niya ang impormasyon sa kanyang kamay sa mesa, hinarap ang atensyon ng isang grupo ng mga tao, at tumingin kay Xiao Ziner. Phoenix Girl, napakaswerte mo. Kabanata 0733 Sampung Kontinente. 0733 ito. Ang mga salita ay nagpagulo sa lahat at nagkatinginan sa isa't isa ng may pagkadismaya, at si Xiao Ziner mismo ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag. Ubo-ubo. Director Chu, ano ang sinasabi mo, ano ang ibig mong sabihin? Medyo walang magawa ang Dragon King. Sa harap ng napakaraming pinuno, si Chu Yunyao ay masyadong casual. Tinapik ni Chu Yunyao ang impormasyon sa mesa, narito ang detalyadong ulat ng pagsubok. Pagkatapos naming pag-aralan ang mga mineral, spring water, at hangin sa underground grotto, napagpasyahan namin na ang mga mineral doon ay naglalaman ng malaking halaga ng light-emitting substances. Mga bihirang elemento, ngunit sila ay talagang mga phosphor, walang espesyal. Kung tungkol sa tubig sa bukal, kung ito ay nahawahan ng magic ng dugo, o ang malinaw na tubig sa bukal na hinukay mula sa lupa, ito ay ordinaryong tubig sa lupa, at walang maraming mga espesyal na bagay. Isang bagay na espesyal ay mayroong napakaliit na halaga ng mga espesyal na aktibong salik sa hangin na nakuha sa loob. Karaniwan, mahirap para sa mga aktibong salik na umiral sa gayong kapaligiran ng napakatagal, na nagpapakita na ang mga aktibong salik ay hindi nauugnay sa ating nalalaman. Ang pagkakaiba ay isang kadahilanan na hindi natin alam. Pagkatapos makinig sa lahat, malamang naunawaan nila ito, at sinabi ng Dragon King, ibig mong sabihin, ang kadahilanan sa hangin na nagpapabata sa batang Phoenix. Walang mali, sinabi ni Chu Yunyao, ayon sa aking hinuha, ang bukal ng kabataang ito ay talagang nawalan ng tungkulin. Dati, matagal na panahon, baka bukal nga ng kabataan, pero ngayon, ordinaryong bukal na lang. Ngunit sa mahabang kasaysayan, ang tanging natitirang mga espesyal na elemento ng Fountain of Youth, kasama ang singaw ng tubig nito, ay tumagos sa gusali, at pinanatili ng nakapaloob na gusali ang mga gas na iyon na talagang may komposisyon ng Fountain of Youth. Nang pumasok ang Phoenix Girl, ang gas na nalalanghap mo ay ang tunay na Fountain of Youth, kung ano ang iniinom mo. Ito ay ordinaryong tubig lamang. Sandaling nagsisi ang lahat, sinong mag-aakalang ang talagang mahalaga ay ang puting gas na iyon, hindi ang fountain na ito. Kaya nga sinabi ko na napakaswerte ng Phoenix Girl. Baka natikman mo na ang huling bukal ng kabataan sa mundo, sabi ni Chu Yunyao. Nagtataka si Ye Fan, kung gayon humihinga din ako, bakit nakakapanibago lang? Ewan ko ba, baka ang tinatawag na Fountain of Youth ay isang tonic na nagre-replenishes ng sigla, at hindi naman talaga nakakapagpa-rejuvenate. After all, ang Phoenix Girl being drained of vitality is actually an injury, not natural aging. Si Chu Yunyao ay hindi masyadong malinaw. Kung gayon, si Director Chu, maging ang matandang pinuno o ang Shearers Society, paano nalaman ng White Queen Sylvia na may ganitong bukal doon? Ano ang batayan na hinahanap nila? Tanong ng hepe. Binuksan ni Chu Yunyao ang screen sa isang conference room, at ilang mga stone tablet ang lumitaw dito. Ang ilan ay may mga pattern at ang ilan ay may mga sinaunang character na nakasulat sa mga ito. Ito ay mga painting na matatagpuan sa mga grotto. Ang opinyon ng eksperto ay ito ang maalamat na magsasaka na nagtanong sa walang kamatayan. Nakilala niya ang walang kamatayan dito at nagpasalamat sa walang kamatayan para sa walang kamatayang gamot. Kung tungkol sa ilang mga salita, ito ay sobra. Sa mahabang panahon, hindi ito nabibilang sa anumang dinastiya, at halos naiintindihan ko lang na inilalarawan nito ang lugar na iyon, kung anong uri ng mapalad na banal na lugar, at ang hitsura ng mga immortal. Ang tanging bagay na maaaring matukoy ay ang lugar na iyon, na tinatawag na Yuanzhou, dahil mayroong ilang mga salita sa steel na binanggit, at ang dalawang salitang ito ay karaniwang maaaring matukoy, sabi ni Chu Yunyao. Yuanzhou. Nagulat ang Dragon King na si Wu Ran, yung Yuanzhou iyon. Malinaw na alam iyon ni Chu Yunyao, at tumango, iyon ang isa. Napaisip si Ye Fan at sumimangot, pwede ba? Ang maalamat na Yuanzhou sa alamat ng 10 kontinente sa dagat. Ayon sa alamat, narinig ni Emperor Wu ng Hanang Reyna ina ng kanluran na nagsabi na mayroong 10 kontinente sa dagat, kaya ipinatawag niya ang alchemist na si Dong Fangshuo at nagtanong tungkol sa mga dayuhang bagay sa 10 kontinente. Isinulat ni Dong Fangshuo ang 10 kontinente. Tandaan mo, isa lang itong sinaunang alamat, tulad ng ilang kathang-isip na kwentong binubuo, walang sino man ang naniniwala sa mga bagay na ito. Tinutuya din ito ng mga mananalaysay bilang ganap na kalokohan. Tama, ayon sa kwento sa Shizhouji, itong Yuanzhou ay nasa North Sea, at mayroong lingzi na walang kamatayang damo at tubig sa bukal. Bagamat iba ito sa pagtuklas na ito, marami itong pagkakatulad, sabi ni Chu Yunyao. Ngunit ang 10 kontinente sa China ay peke. Hindi ba yun isang alamat? Nagtatakang tanong ni Xiao Ziner. Kakaiba ang hitsura ng Dragon King, at nakipagpalitan ng tingin sa mga pinuno, na nagsasabing, Director Chu, Phoenix Girl, at Ye Fan, Counselor, lumabas kayong lahat,
May pag-uusapan muna ako sa mga chief. Ang lahat ng ito ay sa sandaling ito, at biglang may isang bagay na dapat tiktikan, paano makakalabas si Yefan ng ganito? Hoy, Dragon King, kahit wala kang tiwala sa akin, mapagkakatiwalaan mo pa rin si Lao Exi at ang babaeng Phoenix. Tungkol naman sa pagiging umiiwas. At saka, kapag hindi mo ako pinapakinggan, mas gusto kong malaman. Sa tingin mo kaya mong itago sa akin? Kinaikit ni Yefan ang kanyang mga mata. Ang mga mata ng Dragon King ay komplikadong nag-alinlangan, at tumahimik sandali. Ang isa sa mga pinuno ay biglang nagsabi, kalimutan mo ito, Long Teng, ang papel ay hindi maaaring magsunog ng apoy, at ang kinabukasan ay pag-aari ng mga kabataan, palagi tayong dapat magtiwala sa kanila. Matapos marinig ito, ngumiti si Dragon King at tumango. Sinabi ni Fan at ng iba pa, bueno, dahil sinabi ito ng mga pinuno, sasabihin ko sa iyo. Sa katunayan, ang kwento ng 10 kontinente sa tahanan ay hindi ganap na pekeng. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Yefan. Sinabi ng Dragon King, mga dekada na ang nakararaan, may isang pamilya sa Dong Province na nag-aangking mga inapo ni Dong Fangshuo. Nagtago sila ng isang sinaunang mapa sa kanilang tahanan, na naglalarawan sa hitsura ng mundo na naitala sa Shizouji. Ito, noon lang. Ibang-iba pa rin ang mundo sa ngayon. Naniniwala ang ilang matatandang iskolar at eksperto na ito ay peke. Bagamat isa itong cultural relic, wala itong halaga sa pananaliksik. Pagkatapos ng pamilyang iyon, pagkatapos ibigay ang cultural relic, nalaman nilang walang masyadong nagbigay pansin dito at hindi nakatanggap nito. Ang mga benepisyong naisip nila, muli nilang inilapat sa amin, at hiniling na ibalik ang mapa upang patuloy na maging koleksyon ng mga gamit ng kanilang pamilya. Nang maglaon, walang nagbigay pansin sa mga bagay na ito. Hanggang sa mahigit 10 taon na ang nakalipas, biglang ninakaw ng pamilya ang mapa at ninakaw ang mapa. Ang espesyal na departamento ng serbisyo sa ilalim ng ating Dragon Soul ay nagsagawa ng investigasyon, ngunit walang balita sa mapa. Nang marinig ito, nahulaan ni Yefan. Ang pamilya ni Dongsheng, ang inapo ni Dong Fangshuo. Maaaring ang Dongfang family ng Qingyang Society, isa sa 5 underground na pamilya. Si Yefan ay nagkaroon ng maraming pakikipag-ugnayan sa pamilya Dongfang dahil sa mga gawain ng pamilya ni Feng Yaoying. Iniligtas niya ang anak ni Dongfang Bai na si Dongfang Ming at naging panauhin ng pamilya Dongfang. Hanggang ngayon, napakalapit pa rin ng pamilya Dongfang kay Zishulin. Ang dalawang panig ay nagpapanatili ng mabuting komunikasyon. Tulad ng iyong nahulaan, nais ng pamilya Dongfang na alisin ang pagkakakilanlan ng underground gang sa pamamagitan ng pag-aambag ng mga mapa upang makuha ang katayuan ng isang inapo ni Dong Fangshuo, ngunit nabigo sila. Ngumiti si Dragon King at umiling at bumantong hininga, hanggang sa ninakaw ang mapa ng 10 kontinente bago kami naging alerto sa simula, iniisip na ang alamat ay maaaring hindi walang batayan o walang batayan, kung hindi. Walang sino man ang tumitingin sa gayong sinaunang mapa. Kabanata 0734 nawawala. 0734. Ibig sabihin, ang nagnakaw ng mapa ng Shizouji ay marahil ang Shira Society. Natagpuan nila ang Yuanzhou sa pamamagitan ng pag-aaral ng mapa. Nagulat si Chu Yunyao, hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong bagay, medyo nasasabik na naman. Napabuntong hininga si Exi Lin Yuan, ang Shira Society ay walang dapat ikabahala, ito ay isang shell lamang, at ang tunay na pinuno sa likod ng mga eksena ay maaaring mga S-level na organisasyon tulad ng Old Ones. Siyempre, kung ang background ng White Queen ay nababahala, maaari rin itong ihiwalay sa Doomsday King. Hindi mahalaga. Maraming sinaunang alamat ang talagang hindi walang batayan. Noong mga nakaraang dinastiya, maraming emperador ang gustong magtago ng ilang sikreto. Kung tutuusin, kakaunti lang ang mga kayamanan sa langit at lupa, at walang gustong ibahagi ang mga ito. Upang malito ang lahat ng nilalang, ang ilang tao ay sadyang magtatakpan ng ilang katotohanan, isusulat ito bilang mali, at sasabihing hindi ito umiiral. Ang katotohanan ay maaari lamang nasa kamay ng ilang tao, tulad ng bloodline ng babaeng Phoenix, ang ganitong uri ng pag-iral ay hindi malalaman ng publiko. Oo, ito ay isang katotohanan, sabi ng Dragon King. Bahagyang tumapik si Yefan sa mesa gamit ang isang kamay at sinabing, kung marami sa mga bagay na naitala sa 10 kontinente sa China ay totoo, kung gayon ay napakaraming kayamanan. Kung talagang Yuanzhou ang lugar na iyon, makatuwirang may mga Lingzi Immortals. Damo, ngunit dahil wala na ito, malamang na ang mga kayamanang naitala ay talagang naubos ng mga maalamat na immortal noong sinaunang panahon. Hindi kataka-taka, naiisip ko pa rin, kung talagang may Fountain of Youth, paano ito magiging napakadali maaari kang pumasok at inumin ito. Matagal nang alam ng mga dapat magtayo ng pyramid na iyon na ang Fountain of Youth ay hindi na magical. Ngunit kahit na alam mo na ang Yuanzhou ay walang Fountain of Youth, hindi mo ito basta-basta mapapabayaan. Alam ng Diyos na nabasag na ito ng mga taong iyon. Ilang mapa, anumang uri ng kayamanan ng langit at lupa, ang hindi makakawala sa mga kaaway na ito ng kaharian ng Siya.
Mataimtim na sinabi ng Dragon King, Counselor, ang lihim na ito ay hindi maliit na bagay, maaari mong personal na dalhin ang mga tao sa pamilya Dongfang at tanungin sila, ngunit mayroon ding mga kopya ng 10 Continents Map at mga katulad nito, kung maaari pa tayong magkaroon ng mapa, maaari tayong magkusa. Agad na kinuha ni Xi Lin Yuan ang order, at hindi niya naiwasang tanungin si Ye Fan, Boss, gusto mo bang magsama-sama? Naalala ko na magkakilala rin kayo ng pamilya Dongfang. Hindi ako interesado, hindi ko iligtas si Pangulong Li sa pamamagitan ng pag-asa kay Shi Zhuji, sabi ni Ye Fan, ang pananaliksik ay tapos na, ang Dragon King, ang medikal na impormasyon ng access ng Earth, oras na para ibigay ito sa akin. Walang magawa ang Dragon King at umiling, alam kong naiinip na ang iyong anak, at naibigay na ang mga bagay kay Director Chu. Pagkatapos mong bumalik sa Huahay kasama siya, maaari mong buksan ang mga nilalaman ng encryption chip. Nang marinig ito, hindi maiwasan ni Ye Fan na tumingin kay Chu Yunyao, na tumango, na nagpapahiwatig na natanggap niya ito. Sa pagkakataong ito, walang malaking pakinabang. Makatuwiran na hindi dapat ibigay sa iyo ang gayong mahalagang impormasyon. Ngunit nailigtas mo ang babaeng Phoenix sa isang kritikal na sandali, at sinabi sa amin ng babaeng Phoenix. Kung hindi dahil sa iyo, malaki ang mawawala sa Xia Kingdom natin sa pagkakataong ito. Kaya, hindi mo kailangang magpasalamat sa akin, pasalamatan mo lang siya kung gusto mo, sabi ni Long Wang. Si Ye Fan ay tumingin kay Xiao Ziner nang hindi inaasahan, ngunit nakita niya ang mukha ni Xiao Ziner na namumula, at galit na sinabi, ano ang tinitingnan mo? Si Miss Ben ay hindi gustong umutang ng pabor. Napangiti si Ye Fan, biglang naramdaman na medyo cute din ang babaeng ito. Ngayong nakuha na niya ang impormasyon tungkol sa access ng Earth, natural na ayaw ni Ye Fan na manatili sa kabisera, kaya lumipad siya pabalik sa Huahay magdamag. Matapos tawagan si Su Qingzhou sa bahay at sabihin sa kanya na gusto niyang pag-aralan ang impormasyon tungkol sa operasyon, pagkatapos niyang hindi makabalik sandali, si Ye Fan ay nasa laboratorio ni Chu Yunyao at tinitingnan ang nilalaman ng access ng lupa. Naglabas lang si Chu Yunyao ng ilang medikal na impormasyon sa access ng Earth, ngunit kakailanganin ng oras upang talagang makrak ito at ayusin ito. Habang pinuputol ito ni Chu Yunyao, pinanood ni Ye Fan. Hindi ko alam kung hindi ko ito nakikita, ngunit nalaman ko na ang teknolohiyang medikal na naitala sa access ng mundo ay talagang kamangha-manghang. Maraming teknolohiya ang hindi pa rin maintindihan sa kakayahan ni Ye Fan. Parang, imposibleng biglang naiintindihan ng isang mag-aaral ang kurikulum ng unibersidad. Alam ni Ye Fanming ang maraming pamamaraan na makakapagpagaling kay Dean Li, ngunit ang pang-agham na pundasyon ngayon ay mahina pa rin, at kung wala ang tulong ng mga teknolohikal na paraan, ang teoryang ito ay walang silbi. Sa makatuwid, maaari lamang subukan ni Ye Fan na hanapin ang mga medyo simple at pangunahing teknolohiya na magagamit na ngayon. Sa ikatlong araw pagkatapos bumalik sa Huahay, ibinabaon ni Ye Fan ang kanyang ulo sa tabi ng malaking mesa sa laboratorio, tinitingnan ang mga dokumento at pinag-iisipan ang plano sa operasyon, nang tumunog ang telepono. Nang makitang iyon ang tawag ni Su Qingzhou, kinuha ito ni Ye Fan. Asawa, ano ang problema? Tanong ni Ye Fan. Husband, nakahanap ka na ba ng paraan? Tahimik na tanong ni Su Qingzhou. Nanonood pa ako, meron ba? Nag-alinlangan si Su Qingzhou, at sinabing, alam kong hindi kita dapat istorbohin sa oras na ito, ngunit. Ang elder ng Shushan sect na si Ling Qingfeng, at ang ilan sa kanyang mga disipulo, ay biglang pumunta sa amin. Sa bahay, hinahanap ka nila. Paksayon ng Shushan. Naalala ni Ye Fan ang matandang lalaki na gustong kunin siya bilang kanyang apprentice, at naiinip na sinabi, hayaan mo silang makaalis, wala akong oras para pansinin sila. Sabi ko busy ka at may importanteng gagawin, pero sabi ng alagad niya na kapag hindi kanya nakita, hindi siya aalis sa bahay natin, ano ang dapat kong gawin? Si Su Qingzhou ay labis ding nabalisa. Sumimangot si Ye Fan, ano ang problema nila? Sinabi nila na 2 disipulo ang nawawala, sabi ni Su Qingzhou. Nawawala ang apprentice niya, it's none of our business. Sabihin mo sa kanya na tumawag ng pulis. Ang mga tao mula sa paksayon ng Shushan ay walang kultura. Nagtataka si Ye Fan. Hindi. Sinabi nila na ang 2 disipulong iyon ay pumunta sa amin at gustong magtanong kung nagkita na tayo, ngunit sinabi ko na hindi pa tayo nagkikita. Hindi sila naniniwala, kaya pinilit nilang tanungin ka muli, sabi ni Su Qingzhou. Nang marinig ito ni Ye Fan, bigla siyang may napagtanto. Maaaring ang 2 killer na pinatay niya noong araw na iyon. Sa sandaling naisip niya ito, hindi na makapaghintay si Ye Fan na talunin ang mga hanggal na iyon mula sa paksayon ng Shushan, anong uri ng masamang ideya ang nasa isip nila. Kung talagang gusto niyang kidnapin si Su Qingzhou ng kusa, para makapunta siya sa apprenticeship at matuto ng sining, kung gayon mas mabuting direktang pilayin ang mga idiot na iyon. Buti na lang, napatay lahat at lumubog sa ilog. Tinatayang kinain sila ng isda at wala nang natira pang buto. Kung sinabi niya ang totoo, tiyak na maghihiganti siya kay Susan. Siyempre, hindi rin natatakot si Ye Fan sa pangkat ng Shushan. Nakiusap siya kay Tai Jimen, isa sa 4 na pangunahing paksayon, na humingi ng awa, at ang pagpatay kay Shushan ay hindi malaking bagay. Ngunit ang punto ay, siya ay abala ngayon, at wala siyang oras upang makipaglaro sa mga taong ito.
Naniniwala si Ye Fan na sa karunungan ni Su Qingzhou, tiyak na mahulaan niya na ang pumatay sa araw na iyon ay maaaring isang disipulo ng Shushan, ngunit ang babae ay kailangang magpanggap na ignorante sa telepono sa harap ng isang grupo ng mga taong ipinadala ni Shushan. Saglit na nag-isip si Ye Fan, ang bagay na ito ay kailangang hawakan ng maayos, kaya sinabi niya, I see, babalik ako ngayon. Pagkatapos ibaba ang telepono, naglakad si Ye Fan sa kabilang panig ng laboratorio at sasabihin sana kay Chu Yunyao na umalis muna, ngunit natigilan siya sa nakita niya. Chapter 0735 Talking About the Horizon. 0735. Nakita ko si Chu Yunyao na nakahiga sa console, talagang nakatulog. Lumapit si Ye Fan sa babae at nakita ang kanyang haggard na hitsura bago napagtanto na tinutulungan siya ni Chu Yunyao na i-decipher ang data sa access ng Earth sa nakalipas na 3 araw. Si Ye Fan ay matapang, at walang magiging problema kung hindi siya kakain o matulog sa loob ng 1 buwan, ngunit hindi magawa ni Chu Yunyao, ngunit tiniis niya ito at hindi nagsalita. Hindi napigilan ni Ye Fan na palihim na sisihin ang sarili, iniisip na iligtas si Pangulong Li, pinababayaan na ang mga babaeng nakapaligid sa kanya ay kailangan ding alagaan. Hindi niya nakayanan na gisingin si Chu Yunyao, at pagkalabas ng bahagya sa laboratorio, may nagdala ng kumot at kinuha ito para takpan ang babae. Nag-iwan siya ng note na sinasabi kay Chu Yunyao na bumalik para harapin ang ilang bagay, at pagkatapos ay umalis sa Cloud Club. Pag-uwi niya, nakaupo si Ling Qingfeng sa sala kasama sina Pan Yi, Li Lihong at iba pang mga disipulo. Sina Su Qingzhou at Tita Jiang ay nakakaaliw sa mga estranghero, at ang kapaligiran ay napakatigas. Nang makitang nakabalik na si Ye Fan sa wakas, nakahinga ng maluwag si Su Qingzhou, tumayo at sinabing, asawa, sinabi ni Elderling na pumunta sa amin ang kanyang mga disipulo, ngunit hindi ko talaga alam mo ba? Sabay na nagsalita si Su Qingzhou, tahimik na comment kay Ye Fan, tila para hayaan si Ye Fan na magkunwaring hindi alam, at malabong pumasa sa bagay na iyon. Tinapik ni Ye Fan ang balikat ng babae, naiintindihan ko, haharapin ko ito. Tumawa si Ling Qingfeng at nagsabi, Ye Fan, nagkita tayong muli, narinig ko na ikaw ay abala, ngunit ang 2 disipulo ng matandang ito, ang isa ay nagngangalang Zijing at ang isa ay nagngangalang Liu Jiang, ay parehong nawala ilang araw na ang nakalipas, at bago sila mawala, ang ikaw ay dumating upang hanapin ka, mayroon ka bang anumang mga palatandaan? Lumapit si Ye Fan sa karamihan ng pangkat ng Shushan at nagtanong nang hindi nagbabago ang kanyang mukha, simula nang lumapit silang dalawa sa akin, ano? Ang kanilang layunin. Ang mga tao ng pangkat ng Susan ay mukhang kakaiba, at walang sino man ang nagsalita. Sinabi ni Li Lihong, Ye Fan, wala ka bang na-encounter na kakaiba? Ang 2 nating kapatid ay kumilos ng magkasama. Marahil ay na-encounter mo na ito, ngunit may hindi pagkakaunawaan. Nakangiting sabi ni Ye Fan ngunit hindi nakangiti, pagkatapos ng mahabang panahon ng pakikipag-usap, malabo ka pa rin, kaya't maaari mong sabihin sa akin kung bakit hinanap tayo ng 2 iyon. Matapos itong linawin, maaari kong sabihin sa iyo kung nagkita na kayo. Sinabi ni Pan Yi sa malakas na boses, ikaw brat, huwag masyadong mayabang. Sagutin ng diretso, huwag itanong ang mga hindi kinakailangang tanong na ito. Nanlamig ang mga mata ni Ye Fan, nawala ang mga disipulo ng sarili mong sekta, ngunit pumunta sila sa bahay namin para maging ganid. Wala man lang akong dahilan, bakit hindi mo ako hayaang magtanong pa? Kung hindi dahil sa mukha ni Ling Yue bilang asawa at matalik kong kaibigan, hihilingin kong lumabas ka na ngayon. Ikaw. Magagalit sana si Pan Yi, ngunit nahuli si Ling Yue huminto ang simoy ng hangin. Bumantong hininga ang matanda at sinabing, paumanhin, ang bagay na ito, kanina pa ako nalilito, lagi akong nalilito. Nakinig si Li Lihong, at nagmamadaling itinaas ang kanyang mga kamay, Guru, ang ideyang ito ay nagmula sa disipulo, ang disipulo ay dapat pananagutan, paano ito magiging kasalanan ng guro? Pagkatapos magsalita, ipinaliwanag ni Li Lihong, Ye Fan, gusto ka ng aking guro na tanggapin ka bilang isang alagad, ngunit tumanggi ka. Nakikita ng guro na ikaw ay may talento at nangangako, kaya't hindi mo kayang sayangin ito. Ikaw ay isang magandang piraso ng jade. Kaya, nagmungkahi ako ng paraan sa aking guro, ibig sabihin, hayaan tayong 2 magkapatid na magpanggap na palihim na mga kidnapper at hulihin ang iyong asawa, upang maunawaan mo ang kahalagahan ng sinaunang martial arts. Sabi dito, sina Ye Fan at Su Qingzhou ay lubusang nakumpirma na ang 2 mamamatay na iyon ay walang alinlangan na mga disipulo ng pangkat ng Shushan. Mapait na ngumiti si Ling Qingfeng at sinabing, nalilito ang matanda, ngunit gusto lang talaga niyang takutin kanila, hindi para saktan ang asawa mo. Nakita mo ba ang 2 disipulo ko noong gabing iyon? Mahigpit na kinurot ni Su Qingzhou ang kanyang mga tagahanga. Si Quan, tumingin kay Ye Fan nang hindi mapakali. Ngumisi si Ye Fan, so. Ang 2 nakamaskarang assassin na iyon ay taga-Susan. Nakita mo talaga. Tuwang-tuwa si Ling Qingfeng at mabilis na nagtanong, nasaan sila ngayon? Walang pag-aalinlangan na sumagot si Ye Fan, the underworld. Ano? Natigilan ang lahat sa Shushan, tinakpan din ni Su Qingzhou at Tita Jiang ang kanilang mga bibig at kinabahan. Nagkibit-balikat si Ye Fan at sinabing, para sa akin, ang pagpapanggap lang na isang mamamatay tao para takutin ang aking mga babae ay sapat na para mamatay sila ng 100 beses.
Pinatay ko sila, may problema ba? Ikaw, kalokohan mo ang sinasabi mo. Sina Zijing at Liu Jiang ay parehong master sa body training stage, hindi sila isang tulad mo na kayang labanan ang kanilang nakakagalit na enerhiya, kahit na napakalakas mo, hindi mo sila gugustuhing saktan, pati na lang patayin sila. Galit na sabi ni Pan Yi. Hindi mo kami madedaya. Namutla si Ling Qingfeng at sumimangot, Ye Fan, hindi ito laro ng bata. Ang pagpatay sa aking mga disipulo ni Ling Qingfeng, pagpatay sa mga elit ng pangkat ng Shushan, ay hindi isang maliit na bagay. Walang pakialam na sinabi ni Ye Fan, kung hindi pa itinapon ang kanilang mga katawan sa ilog noon pa man, ipinakita ko na sana ang mga ito sa iyo. Kailangan ko bang sabihin ng ilang beses para marinig sila ng malinaw? Pinatay ko sila. Shut up! Isang mabahong batang lalaki na puno ng kalokohan ang bibig. Panuurin mo akong turuan ka ng leksyon. Ipaalam sa iyo kung gaano kakarami ang pinag-uusapan ng mga umutot. Galit na galit si Pan Yi, inipon niya ang kanyang tunay na galit, humakbang patungo kay Ye Fan, at ginamit sa isang galaw, gusto niyang hawakan ang mga balikat ni Ye Fan at direktang idiin ito sa lupa. Ngunit si Ye Fan ay mabilis na tumalikod at umiwas, pagkatapos ay hinawakan ang kamay ni Pan Yi at inihagis ito patungo sa pinto. Ang matipunong Pan Yi ay tila naging isang malaking sandbag. Klang! Nahulog si Pan Yi sa ilalim ng hagdan at bumagsak sa lupa. Nakahiga siya, tulala, hindi makapaniwala sa nangyari. Pinilit ni Ye Fan ang kanyang dila, itinuro ang mga tao ng pangkat ng Shushan at sinabi, napakamahal ng pinto natin, malugi kayo. Nakita ito ng isang grupo ng mga tao mula sa paksayon ng Shushan nang hindi makapaniwala, at nadama na ang sitwasyon sa harap nila ay lumampas sa kanilang pagkaunawa sa sinaunang martial arts. Paanong ang isang taong walang tunay na chi ay magagawang labanan ang tunay na chi ng kaharian ng pagdadalisay ng katawan sa pamamagitan ng pag-asa sa laman? Naging seryoso ang ekspresyon ni Ling Qingfeng, pinatay mo talaga ang aking mga disipulo. Mahinahong sinabi ni Ye Fan, ipinadala mo muna ang iyong mga disipulo upang magpanggap na mga mamamatay tao at kinidnap ang aking asawa, poprotektahan ko ang aking asawa at papatayin ang magnanakaw. Ito ay makatwiran. This matter, I have a reason to talk about the horizon, ano ang kinakatakutan kong aminin? Kung ang pangkat ng iyong Shushan ay gustong makipag-away sa akin dahil sa bagay na ito, ako, si Ye Fan, ay naghihintay sa iyo anumang oras. Ano ka ba? Kahit isang tao ang nang-ahas na hamanin ang ating pangkat ng Shushan. Tama, guro, turuan natin siya ng leksyon. Napuno ng matuwid na galit ang ilang alagad ng pangkat ng Susan. Iniunat ni Ling Qingfeng ang kanyang kamay, pinigilan ang pagsigaw ng mga disipulo, at bamantong hininga, ang matandang lalaki ang minamaliit ang binatang ito, hindi kayo ang kanyang mga kalaban. Nang marinig ito ng mga disipulo, binuhusan ng malamig na tubig ang kanilang mga ulo, at tumingin sila kay Pan Yi, na bahagya pang bumabangon sa labas, at tahimik na ibinaba ang kanilang mga ulo. Ngunit, si Zijing at Liu Jiang ay kasama ko ng higit sa 20 taon. Sa pagkakataong ito, nawalan ako ng buhay dahil sa aking kalituhan. Bilang isang master, kahit na makapal ang balat ko, kailangan kong magpakawala para sa kanila. Biglang naging lifting up ang momentum ni Ling Qingfeng, sinabi niya ng may tame time na tingin, Ye Fan, hayaan mong lumapit ang matandang ito at tingnan mo, anong klaseng kakayahan ang mayroon ka para patayin ang dalawa sa pinakamamahal kong disipulo. Kabanata 0736 Pagpapahiya. 0736. Nang makita ito, nagmamadaling sinabi ni Su Qingzhou, Elder Ling, ang bagay na ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ni hindi alam ng asawa ko na sila ay mga disipulo mo, kaya hindi na kailangang mag-higanti para dito. Maganda ang relasyon niya kay Ling Yue, kaya natural na ayaw niyang magkaroon ng standoff si Ye Fan at ang paksayo ng Shushan. Naisip ni Ling Qingfeng na nag-aalala siya kay Ye Fan, kaya inabot niya ito para pigilan siya at sinabing, Mi Su, kasalanan ng ating Shushan sa bagay na ito, gusto ko lang magpaalam para sa dalawa kong disipulo, at hinding-hindi kita papatayin, huwag kang mag-alala. Bagamat ang kanyang disipulo ay itinapon ni Ye Fan, si Ling Qingfeng ay puno pa rin ng kumpiyansa, dahil siya ay nasa larangan ng konsentrasyon, na wala sa parehong antas ng panahon ng pagsasanay. Hindi nagkaimik si Su Qingzhou. Hindi siya nag-aalala kay Ye Fan, ngunit nag-aalala tungkol sa kanyang mga lumang buto. Ngunit mahirap sabihin ito ng malinaw, kaya ang masasabi ko lang kay Ye Fan, asawa, para sa mukha ko, bakit? Asawa, hindi naman sa gusto kong makipag-away, ang matandang ito ang gustong turuan ako ng leksyon. Ibinuka ni Ye Fan ang kanyang mga kamay. Sinabi ni Ling Qingfeng na may mahigpit na mukha, Ye Fan, ayaw kong sirain ang mga gamit sa bahay mo, kung may lakas ka ng loob, sumunod ka sa akin. Pagkatapos magsalita, naunang lumabas si Ling Qingfeng, at isang grupo ng mga disipulo ng Shushan ang sumunod sa kanila palabas ng may pagmamataas. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak, at hindi niya alam kung saan nakuha ng mga taong ito mula sa paksayo ng Shushan ang kanilang tiwala, o naging bulag sila sa kanilang mga tagapagturo. Walang pakialam si Ye Fan, para tapusin ang bagay na ito, hindi maiiwasan ang away kay Ling Qingfeng. Naglakad siya patungo sa isang walang laman na damuhan na may linya sa labas at hinarap si Ling Qingfeng.
Elderling, ito ay ipapawalang bisa pagkatapos ng laban, ngunit kailangan mo pa ring bayaran ang aking pintuan, sabi ni Ye Fan. Buong pagmamalaking sinabi ni Ling Qingfeng, ang aming paksayo ng Shushan ay isang kilala at matuwid na sekta. Kung masira mo ang iyong ari-arian, natural kang magbabayad. Hindi mo na kailangang banggitin ang mga walang kwentang bagay na ito. Halika, ikaw ay isang junior, bibigyan kita ng 3 pandaraya. Mabilis na ikinaway ni Ye Fan ang kanyang kamay, hindi na kailangan, elder ka na, matanda ka na, mauna ka na. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Kung gusto mong kumilos ka. Baka naman minamaliit mo ang matandang ito. Pinandilatan siya ni Ling Qingfeng. Naisip ni Ye Fan sa kanyang sarili, halika na, dahil napakalakas ng matandang lalaki, kung gayon maaari siyang matuto mula sa kanya, na may kaunting lakas, hindi ito dapat manakit sa kanyang mga buto. Pagkatapos ng lahat, si Su Qingzu ay nanunood pa rin, lagi siyang nahihiya na saktan ang lolo ng kanyang matalik na kaibigan sa kanyang harapan. Pagkatapos magpanggap ni Ye Fan na gumawa ng kilos, tumakbo siya at sinuntok si Ling Qingfeng ng ilang beses. Bagamat sobrang pigil ni Ye Fan, sa mga mata ng mga tao mula sa paksayo ng Shushan, siya ay napakabilis at napakalakas. Sa kabaligtaran, pakiramdam niya ay talagang ganoon ka-level si Ye Fan. Okay, tapos na ang 3 galaw. Ang matanda na ang kumilos. Nagpakita ng seryosong mukha si Ling Qingfeng, ipinakita ang pangunahing kamao ng espada ng Shushan, at naglunsad ng mabilis na pag-atake kay Ye Fan. Ang Jiangquan ng Shushan ay hinango sa swordsmanship. Bagamat isa itong boxing technique, mayroon itong kakaibang trajectory ng swordsmanship, na tuso at mabangis. Bagamat isa itong pangunahing martial arts, mayroon din itong sariling katangian. Gayunpaman, para kay Ye Fan ngayon, ang ganitong uri ng sinaunang martial arts ay medyo isang pediatrician. Sa pananaw ni Ye Fan, ang ganitong uri ng boxing ay medyo parang pagguhit ng tigre at hindi anti-aso. Ang asensya ng boxing at swordsman ay hindi maipaliwanag ng husto, ito ay isang pagkukunwari lamang. Silang dalawa ay gumawa ng higit sa 20 galaw sa damuhan, at ginamit ni Ye Fan ang kanyang mga kamay at paa upang harangan ang ilan, na ginawang ganap na walang silbi ang pag-atake ni Ling Qingfeng. What a watertight defense! Parang sa boxing at sipa, wala talagang makukuhang pabor ang matanda. Tumalon si Ling Qingfeng at kumaway sa disipulo, at nakita ang isang simple at simpleng mahabang espada na hawak, boom! Lumabas ito at nahulog sa kanyang mga kamay, ito ay kanyang espada. Susunod na gagamitin ng matandang lalaki ang espada, Ye Fan, kung sa tingin mo ay hindi patas ang walang armas, paano ang paghiram sa iyo ng espada? Tanong ni Ling Qingfeng. Umiling si Ye Fan, hindi na kailangan. Ayon sa kasalukuyang pangunawa ni Ye Fan sa Kendo, naramdaman niya na ang espada ay talagang walang silbi, at ang layunin ng espada ay mas malakas kaysa sa aktwal na pagindayog ng espada, kaya hindi man lang naisip ni Ye Fan ang paghahanap ng isang sugo ng espada. Paminsan-minsan, ito ay sapat na upang magsanay sa isang maliit na sanga. Gayunpaman, ito ay para lamang makahanap ng pakiramdam na may hawak na espada, hindi talaga umaasa sa mismong espada para saktan ang mga tao. Master, sa tingin ko ang batang ito ay hindi maaaring gumamit ng espada. Walang silbi ang pagbibigay sa kanya. Ang ilang mga alagad ng Susan ay lubos na nasusuklam. Inisip nila na si Ye Fan ay isang walang ingat na tao, paano niya magagamit ang marangal na prinsipe ng 100 sundalo. Hindi nag-abala si Ye Fan na makipag-usap sa kanila ng walang kaparirikan. Interesado siyang makita kung paano ginamit ng mga nangungunang masters ng paksayon ang sikat na eskrima ng paksayon ng Shushan. Hinawakan ni Ling Qingfeng ang espada gamit ang isang kamay, at sa isang bahagyang pagtulak pabalik, ipinakita ng buong tao ang talas at kabayanihan ng isang eskrimador, at biglang umihip ang malakas na hangin. Anak, mag-ingat ka. Si Ling Qingfeng ay tila nasa 20 sa isang iglap, at sa ilang mabilis na hakbang, lumapit siya kay Ye Fan. Ang isang espada ay tumatama, tulad ng isang salamin na bulaklak at buwan, ang liwanag ng espada na patong-patong, na kasing bilis ng isang multo. Hindi nagmamadali si Ye Fan, bagamat mabilis ang takbo ni Ling Qingfeng at matalas ang kanyang espada, ngunit hindi siya seryosong lumaban. Ang lakas na ito ay hindi pa rin sapat para pahirapan si Ye Fan. Ilang beses umiwas ang figure ni Ye Fan mula kaliwa pa kanan, iniiwasan ang tila komplikadong sword lights, at kasabay nito, mabilis na umikot ang kanyang mga paa sa likod ni Ling Qingfeng. Natagpuan ni Ling Qingfeng na ang lahat ng kanyang dosenang espada ay nabigo, at bigla siyang nagulat. Nang lingunin niya, nalaman niyang si Ye Fan ay talagang hindi nasaktan, parang multo. Ang isang grupo ng mga disipulo ng Shushan sect ay natigilan din, hindi makapaniwala na madaling makatakas si Ye Fan. Ikaw, anong klaseng galaw ang ginagawa mo? Maaari ka talagang mas mabilis kaysa sa hakbang ng matanda na si Zuoxian Wangyu. Biglang sinabi ni Ye Fan, kaya ito ang Drunken Immortal Wangyu step, ang footwork na ito ay hindi mukhang lasing. Ang footwork, ano ang swordsmanship na ginamit mo? Ito ang Phantom Light sa 7 Stars Demon Sword. Sabi ni Ling Qingfeng. Sinabi ni Ye Fan na, oh, narinig ko ito ay napaka-interesante. Ang refleksyon ng ibabaw ng espada at ang pamamaraan ng espada ay pinagsama.
Napakahirap hawakan ang mga detalye. Ito ay dapat na mahirap na trabaho. Si Ling Qingfeng ay nanginginig sa galit, at ang kanyang mukha ay namula, pinahihiya mo ba ang matandang ito? Hindi ko sinasabi na ang iyong Shushan Kung Fu ay kawili-wili, sabi ni Ye Fan. Ang matandang ito ay nagsasanay ng mga espada sa buong buhay niya, at ngayon ay nakapasok na siya sa larangan ng konsentrasyon, ngunit hindi niya mahawakan ang mga sulok ng iyong mga damit. Maaari ka pa ring magkaroon ng oras upang suriin ang pagiging espada ng ating Shushan. Hindi ba ito isang kahihiyan? Galit na sabi ni Ling Qingfeng. Hindi maipaliwanag ang pakiramdam ni Ye Fan, hindi tamang pag-usapan ito. Nagalit si Ling Qingfeng, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa mga sword gang, at ang kanyang momentum ay naging mas masigla, malinaw na siya ay tunay. Sumugod siya ng mabilis na hakbang, gumuhit ng malaking arko na may mahabang espada sa kanyang kamay, at nagpakita ng mas matapang at malakas na pamamaraan ng espada patungo kay Ye Fan. Kabanata 0737 Yuj Ian. 0737. Sa gitna ng mabibigat na anino ng espada, gumalaw si Ye Fan sa kaliwat kanan, at ilang mga puno ang natangay ng lakas ng espada, nabasag at gumuho, umindayog at bumagsak. Kung hindi dahil sa mayamang lugar na ito, walang dadaan sa maghapon, at ang makita ang eksenang ito ay nakakatakot hanggang kamatayan. Boy! May 36 Swords of Tiangang in Shushan. Sa tingin mo ba ito ay kawili-wili? Pabilis ng pabilis ang espada ni Ling Qingfeng, at palakas ng palakas ang espada, na parang may buhawi na iikot doon. Sinaksak ni Ling Qingfeng gamit ang isang espada, nang makitang malapit na itong lumapit sa lalamunan ni Ye Fan, ngunit itinuro pa rin ni Ye Fan ang kanyang mga daliri sa paa at tumalon palayo. Ngunit si Ling Qingfeng ay tumapak sa lupa gamit ang isang paa, at pagkatapos ng isang volley na paghagis, isa pang espada ang inihampas pababa, at ang paggalaw ng espada ay mahigpit sa switch sa pagitan ng depensa at opensa. Ngunit nakita na ni Ye Fan ang kanyang pagiging eskrimador, at humakbang siya patagilid upang maiwasan ang slash na ito. Ang mga tao mula sa paksayo ng Shushan sa gilid ay nakaramdam ng higit at higit na kawalan ng lakas habang sila ay nanunood, at ang dati nilang tiwala sa sarili kay Ling Qingfeng ay nawala din. Ang batang ito, paano siya naging mabilis? Alam ba niya ang ating Shushan sa espada? Ito ay madaling ibagay, kahit na alam mo ang manual ng 36 Swords of Tiangang, hindi mo ito mahuhulaan ng maaga. Nang ang isang grupo ng mga disipulo ng Shushan ay labis na nadismaya at naguguluhan, binago din ni Ling Qingfeng ang kanyang diskarte. Okay, magandang reaction speed, huminto si Ling Qingfeng sa paghabol sa kanya, sa halip ay pinili niyang paikliin ang kanyang sword chi at iwinagayway ang dalawang half-moon art sword chi / kay Ye Fan. Pinanood ni Ye Fan ang pag-atake ng dalawang sword chi, at tumalon ng mataas, iniiwasan lang ang trajectory ng sword chi. Ngunit sa sandaling ito, mabilis na humakbang si Ling Qingfeng, itinaas ng kanyang katawan ng isang perpektong arko gamit ang espada, at ang espada ay nakadirekta patungo sa langit, pumailang lang sa kalangitan. Estilo ng paghahati ng simboryo. Ang sinaunang espada sa kanyang kamay ay nag-condense ng isang malaking lightsaber, at diretso itong bumaril sa langit, na parabang sasaksakin ang isang butas sa langit. Nang makita ito ng lahat ng mga disipulo ng Shushan, lahat sila ay nagpakita ng kagalakan sa kanilang mga mukha, pakiramdam na sa wakas ay mananalo na si Ling Qingfeng. Gayunpaman, si Ye Fan ay hindi nataranta, ang kanyang mga paa ay gumalaw patungo sa liwanag ng espada na tumama sa kanya, at ang kanyang mga paa ay tuwid sa hangin, na nakaipit. Ang sword chi ay nabasag ng mga binti ni Ye Fan, ang dalawang paa ni Ye Fan ay nasalulang ng espada. Ling Qingfeng, at nang ang isa ay gamulong pabalik, ang espada ay inalis. Pinagmasdan ni Ling Qingfeng ang kanyang mahabang espada na nahulog mula sa kanyang kamay at bumagsak sa lupa, habang si Ye Fan ay nakatayo doon ng walang anumang pinsala. Ang biglaang suntok na ito ay nagpasuray-suray at napaatras si Ling Qingfeng, at ang eksena ay biglang tumahimik at naririnig. Ayos lang, matandang lalaki, walang kabuluhan ang makipag-away muli, nakaramdam ng kaunting panghihinayang si Ye Fan, ang swordsmanship ng Shushan School, para sa kanya ngayon, wala talagang dapat matutunan. Kinagat ni Ling Qingfeng ang kanyang mga ngipin at sinabing, nagtanggol at umiiwas ka mula sa simula hanggang sa huli, at hindi mo man lang ako inaway ng seryoso. Bagamat matanda na ang matandang ito, sineseryoso niya ang bawat kalaban at ang bawat showdown ng buong lakas. Go all out, ito ang dapat mong paggalang sa isang martial artist. Kung gusto mo akong tumigil, maliban na lang kung talunin mo ang matanda, o gamitin ang lahat ng iyong lakas, kung hindi, hinding-hindi titigil ang matanda. Napabuntong hininga si Ye Fan, mukhang hindi siya kumikibo, ayaw talagang tumigil ng matandang ito. Bilang paggalang, balak ni Ye Fan na maglunsad ng pag-atake. Ngunit nang umalis si Ye Fan, mabilis na gumalaw ang kanyang katawan sa harap ni Ling Qingfeng, at nang sasagutin na niya ang labanan gamit ang isang palad, bigla siyang nakaramdam ng lamig sa kanyang likuran. Ano?
Umiwas si Ye Fan, at nalaman na ang mahabang espada na nahulog sa lupa sa likuran niya ay talagang lumipad pataas, nababalot ng sword energy, at ito ang pumatay nito mula sa likuran. Iniunat ni Ling Qingfeng ang kanyang kamay at kumaway, at ang mahabang espada ay lumipad muli patungo kay Ye Fan pagkatapos ng isang bilog sa hangin. Swordsmanship. Master natuto sa swordsmanship. Tuwang-tuwang sumigaw ang ilang alagad ng Susan nang makita nila ang eksenang ito, puno ng mga bituin ang kanilang mga mata. Narinig din ni Ye Fan na ang paksayo ng Shushan ay may pamamaraan sa pakikipaglaban sa espada, na maaaring gumamit ng espada sa hangin, kunin ang ulo ng isang tao mula sa 100 metro ang layo, at darating at umalis na parang hangin. Dahil sa kung fu na ito, ang mismong eskrimador ay nasa malayo, na para bang isang tumatanaw. Kailangan lang niyang kontrolin ang espada upang patuloy na umatake, na nangangahulugan na mas malawak ang field of view ng pag-atake at mas flexible ang paraan ng pag-atake. Ang espada ay umaasa sa lakas ng espada upang gabayan ito. Kasabay nito, ang bilis nito ay mabilis, at ang kapangyarihan nito ay mas mahusay kaysa sa ordinaryong swordsmanship. Gayunpaman, hindi pa nakita ni Ye Fan ang sinuman na gumamit ng pamamaraan ng pakikipaglaban sa espada. Nabalitaan ko na walang sinuman sa pangkat ng Shushan ang nakapag-aral ng kung fu na ito sa loob ng maraming taon. Mula sa pagkagulat ng mga alagad na ito, makikita na ito rin ang unang pagkakataon na sila ay nagkita. Dumating. Bagaman nagsisimula pa lang ang eskrimador ng matandang ito na ang pinakamalakas na panlilinlang ng matandang ito, bata, tingnan mo. Itinuro ng espada ni Ling Qingfeng ang mahabang espada, patuloy na pumapalibot kay Ye Fan sa hangin, patuloy na naghahanap ng mga bitek sa pag-atake. Ang mga sandata ay hindi nangangailangan ng depensa, at ang matalas na enerhiya ng espada ay bumabalot sa katawan ng espada ni Senador Han, upang ang liksi at pagiging agresibo ng espada, ang hari ng mga maikling sundalo, ay malinaw na ipinakita. Natagpuan ni Ye Fan na ang kanyang paggalaw ay talagang naharang ng espadang ito, dahil si Ling Qingfeng ay may kontrol mula sa malayo at maaaring mag-react kaagad, na nagpapahirap para sa kanya na kumilos ng kasing dali ng kanyang naisip. Parang may di nakikitang kamay na gumamit ng espada para umatake sa lahat ng direksyon sa kawalan, na walang mga patay na dulo at butas na makikita. Sa loob ng ilang sandali, binago ni Ye Fan ang kanyang posisyon pabalik-balik sa open space, habang ang espada ay naglaslas, sumaksak, at nag-shuttle pabalik-balik sa hangin, bilang maliksi, tulad ng mga electric current na kumikislap sa gitna ng hangin. Sa halip na makaramdam ng inis, nakaramdam si Ye Fan ng matinding kagalakan. Bigla niyang napagtanto na magagamit pa pala ang espada sa ganitong paraan. Sa halip na hawakan ang espada sa iyong kamay, ang kapangyarihan ng espada ay pinalaki. Dahil hindi mo mahuhulaan kung paano magbabago ang trajectory ng susunod na espada. Kahit na ang sword intent ni Ye Fan ay mahuhulaan at maiiwasan dahil sa fixed trajectory, at ang paraan ng pag-atake ay medyo simple. Bagamat ang kapangyarihan ng swordsmanship na ito ay hindi maihahambing sa kanyang sword intent, ito ay nakahihigit lamang sa konsepto ng swordsmanship. Kaya lang, ang sword chi ni Ling Qingfeng ay may limitadong kapangyarihan, at ang diskarte sa pakikipaglaban sa espada ay halatang kumakain ng totoong chi. Pagkatapos ng mahigit 30 galaw, malinaw na naramdaman ni Ye Fan na ang bilis at lakas ng espada ay nabawasan. Mabangis na bumangga si Ye Fan at nabasag ang paligid ng espada. Sinamantala ang kakulangan ng enerhiya ni Ling Qingfeng, pinatumba niya ito sa lupa gamit ang isang palad. Hinabol siya ng espada at nahulog sa lupa sa kalagitnaan. Guru. Isang grupo ng mga disipulo ng Shushan ang sumugod, tinulungan si Ling Qingfeng, at galit na tumingin kay Ye Fan. Si Ling Qingfeng ay mukhang bumagsak, umiling, sinabi na siya ay ayos lang, at sinabing, may mga mahuhusay na tao sa bansa, at ako ay talagang matanda na. Hindi ko inaasahan na ang isang kabataang lalaki na kahit na walang tunay na chi ay magkakaroon ng ganoong lakas. Sinabi ni Ye Fan na may same time ng ngiti, ang kakayahan ni Elderling sa pakikipaglaban sa espada ay nakinabang ako ng husto. Ang kung fu ng paaralan ng Shushan ay talagang karapat-dapat na handgun. Kung magkakaroon ako ng pagkakataon balang araw, gusto kong pumunta sa Shushan para sa payo. Kabanata 0738 Itim na alahas. 0738. Noong una, hindi interesado si Ye Fan sa Shushan, ngunit ang eskrimadong ito ay talagang gusto niyang makita ito. Gusto mo pa bang pumunta sa aming Shushan? Napakatapang mo. Galit na sabi ni Panyi. Kung maglakas loob kang pumunta, sasabihin sa iyo ng aming paksayo ng Shushan na pumunta at umalis. Dumagundong din ang ilan pang mga alagad. Gayunpaman, iniunat ni Ling Qingfeng ang kanyang kamay upang pigilan ang kanyang disipulo, sinabing, ang kung fu ay mas mahusay kaysa sa iyo, kinikilala nila ang ating martial arts sa Shushan, at handang humingi ng payo ng buong kababang loob. Paano mo hindi siya papayagang dumating? Ang pagkamatay ni na Zijing at Liu Jiang ay sanhi ko. Nang ang master ay gumawa ng maling desisyon at walang mga mata, ang trahedya ay sanhi. Ako ay nahihiya sa kanila, hindi nakakagulat na si Ye Fan at ang kanyang asawa. Nang marinig ito ng isang grupo ng mga disipulo, iniyuko nila ang kanilang mga ulo sa kahihiyan, kahit na hindi sila kumbinsido, alam nila na sinabi ni Ling Qingfeng tama iyon.
Hindi sila kilala ni Ye Fan sa parehong paraan, at nakangiting nagtanong, narinig ko na dati ang Shushan ay may espada, at may mga alamat na ito ay isang espadang iniwan ng sinaunang eskrimedor, ngunit hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataon na makita ito. Ipinakita ito ni Elderling ngayon. Naniniwala ako na ang swordsmanship na ito ay talagang ibang-iba sa ordinaryong swordsmanship, at ito ay ganap na ibang paraan ng paggamit ng sword. Narinig ito ni Ling Qingfeng, at ang kanyang mukha ay nagpakita ng kaunting pagmamataas, ang nakita mo ay ang balat lamang ng eskrima, ang pagsisimula. Hindi ko man lang ito masabi, malawak at malalim ang eskrima, at walang sinuman sa amin sa pangkat ng Shushan ang nakaunawa nito sa halos 100 taon. Ang matandang ito ay nagsanay ng mga espada sa buong buhay niya, at sa unang 2 taon pa lamang ay nagkaroon siya ng kaunting pagkaunawa sa eskrimador na ito. Natatakot ako na sa buhay na ito, walang pagkakataon na talagang matuto. Lalong naging interesado si Ye Fan nang marinig niya ito, ngunit dahil sa kalagayan ni Pangulong Li, kailangan niyang pigilan ang kanyang simbuyo. Ngayon, naiintindihan na ng matanda, nang hihinayang sabi ni Ling Qingfeng, imposible para sa akin na tanggapin ka bilang isang disipulo, at ito ay talagang sobra. Gayunpaman, Ye Fan, ang iyong pisikal na kondisyon ay talagang isang natural na buto ng espada. Ito ay isang mahusay na material para sa pagsasanay ng swordsmanship, kung handa kang magsanay ng swordsmanship sa hinaharap, ikaw ay magiging isang mahusay na sandata. Naisip ni Ye Fan sa kanyang sarili, nasanay na siya, ngunit hindi na kailangang gamitin ito laban sa iyo. Nang matapos ang usapin, kinuha ni Ling Qingfeng ang isang grupo ng mga disipulo ng Shushan at umalis na medyo malungkot, sinabi na matagal na siyang nakalabas, at nakita na rin niya si Ling Yue, at oras na para bumalik sa Shushan. Umuwi si Ye Fan, at nang makitang walang magawa, binalak niyang bumalik sa Cloud Club at ipagpatuloy ang pagbabasa ng mga materyales. Asawa, saan ka pupunta? Hindi ka ba naghahapunan? Agad na pinigilan ni Su Qingzhou si Ye Fan nang makita niyang paalis na si Ye Fan. Ngumiti si Ye Fan, wala akong nakitang paraan para iligtas ang Din, kailangan kong bumalik at ipagpatuloy ang pagbabasa ng mga materyales. Okay lang na maghapunan, alam ni Tita Jiang na babalik ka, at tapos na ang lahat, sabi ni Su Qingzhou habang nakasimangot. Nag-isip sandali si Ye Fan, ngunit ayaw niyang bigwan si Tia Jiang, kaya tumanggaw siya at sinabing, sige, pupunta ako pagkatapos kong kumain. Itinaas ni Su Qingzhou ang kanyang kilay at sinabing may ngiti sa gilid ng kanyang bibig, asawa, halika sa aking pag-aaral, may ipapakita ako sa iyo. Natarante si Ye Fan, sinundan niya ang babae sa itaas, at pagkapasok sa study, nakita niya si Su Qingzhou. Asawa, ibinitin ko silang lahat, sabi ni Su Qingzhou. Bueno, nakita ko ito, sabi ni Ye Fan. Bakit mo ako pinadalhan ng painting, paano mo naisip iyon? Tanong ni Su Qingzhou. Ngumiti si Ye Fan at sinabing, sa palagay ko ay napakaganda ng aking asawa. Kung maaari kong iguhit ito, dapat itong maganda, kaya gusto kong may magpinta nito. Ngumisi si Su Qingzhou, kung gayon, huwag mong hayaang ipakita nila ito. Nang kunin ko ang painting, nakaramdam ako ng sobrang kahihiyan. Nakinig si Ye Fan sa babae na nagsasabi ng kanyang mga iniisip, ngunit ang kanyang isip ay lumulutang na. Pumunta doon si Din Li. Asawa, pinutol ni Ye Fan ang mga salita ni Su Qingzhou at nagtanong, nakapunta ka na ba sa ospital para makita si Direk Li nitong 2 araw? Nanlamig ang ekspresyon ni Su Qingzhou, at unti-unting lumamig. Isang bakas ng hinaing ang nagsabi, asawa, ayaw mo na ba sa akin? Medyo nalito si Ye Fan, asawa, bakit mo sinasabi yan? Wala akong. Kung gayon kinakausap kita, ngunit hindi ka nakikinig ng mabuti. Sinusubukan mong gawing perfunctory ako. Galit na galit si Su Qingzhou. Malabo ang mata. Humingi ng tawad si Ye Fan, ako. Hindi ako nag-aalala sa kalagayan ni Pangulong Li. Kung gayon wala ka sa ospital, kaya hindi mo ba ako kakausapin sandali? Pagbalik mo mula sa kabisera, sabihin mo lang na hindi ako umuwi, at pagkatapos ay tumuloy sa lugar ni Chu Yunyao. Para 3 araw at 3 gabi, hindi man lang ako nag-message sa akin, at ni isang tawag sa telepono wala akong tinawagan. Sa wakas ay nakauwi na ako, at oras na para sa hapunan. Kinakabahan ako, at wala akong isip kapag kausap ka. Si Su Qingzhou ay mukhang malungkot at naagrabyado, hindi ba't lahat kayong lalaki ay ganito, mas mabuti kung hindi ninyo ito makuha, tinatawag kitang asawa, hindi mo na lang ako pinapansin. Hindi na ako tatawag. Galit na pinunasan ni Su Qingzhou ang gilid ng kanyang mga mata, tumalikod at tumakbo palabas. Nakaramdam ng pagkabalisa at pagka-guilty si Ye Fan sa ilang sandali, at talagang iniwan niya ang kanyang asawa at iba pang mga babae sa lamig, ngunit marahil dahil sa kanilang mga personalidad, hindi sila masyadong pinapansin ni Na Feng Yaoying at Ning Zimo. Ngunit si Su Qingzhou ay may pagkababae pa rin sa kanyang puso. Sa katotohanan kaya niyang makipagkompetensya kay Tuan Chuan para sa donuts, makikita na kapag siya ay tunay na nagmamahal, pakiramdam niya ay naiiwan siya at sumasabog kaagad. Nagmamadaling humabol si Ye Fan, hinawakan ang kamay ni Su Qingzhou sa koridor, at same time na sinabi, asawa, huwag kang magalit, nagkamali ako, hindi ako pupunta sa Union Club ngayon, kaya't mananatili ako sa bahay kasama mo, okay? Ayokong samahan mo ako.
Umalis ka na. Ikan-away ni Su Qingzhou ang kanyang mga kamay. Walang pakialam si Ye Fan, hinawakan niya ang babae sa kanyang mga bisig, asawa, alam kong mali ako, dapat araw-araw kitang padalhan ng mga mensahe, akala ko hindi mo nagustuhan ang pagpapadala ko ng mga mensaheng iyon sa iyo araw-araw. Dahil nag-message ako sa iyo dati, basta walang mali, hindi ka magre-reply sa akin, o magre-reply ng late, I think you should not care. It's my business kung hindi ako sumagot. Pero hindi mo dapat pabayaan. Galit na sinabi ni Su Qingzhou, kasama mo si Chu Yunyao, nabighani ka sa kanya, hindi mo na ako mahal. Hindi napigilan ni Ye Fan ang tumawa at tumawa. Ang tono na ito, alam na lumabas na muli ang panig ni Miss Su Qingzhou, hindi ba siya mukhang CEO ng Bingshan sa kumpanya? Asawa, mas maganda ka kaysa kay Chu Yunyao, paano ako mabigani sa kanya? Naghahanap lang talaga ako ng impormasyon doon, nagmamadaling sabi ni Ye Fan, palihim na humihingi ng tawad kay Chu Yunyao, na wala ring magawa. Nagsisinungaling ka. Dapat gusto mo ang mas mature niyang katawan. Sinabi sa akin ni Weiwei na gusto ng mga lalaki ang katawan ni Chu Yunyao. Si Ling Yue ay nagsasalita tungkol sa ibang mga lalaki, at gusto ko ako. Ganito ang asawa ko, perpekto ka sa paningin ko, sabi ni Ye Fan. Matapos itong marinig ni Su Qingzhou, lamambot ang kanyang emosyon, ngunit humihikbi pa rin siya ng mahina, asawa, sinungaling ka, napupuot ako sa iyo, wala kang pakialam sa akin. Iwanan mo akong mag-isa sa bahay. Hindi na ako babalik, hindi talaga ako lalabas ngayong gabi, pwede ko bang samahan ang asawa ko? Nanlumos si Ye Fan saglit, bakit bumalik siya sa dating paksa? Pinunasan ni Su Qingzhou ang kanyang mga mata, at biglang sinabing malungkot, hindi na kailangan mo pa ring gamutin si Director Lee, hindi ka maaaring mag-antala, maaari kang umalis pagkatapos ng hapunan, kaya kung alagaan ang aking sarili mag-isa. Kahit na sinabi iyon ng babae, nakaramdam ng kakaiba si Ye Fan nang marinig niya ito, at sa parehong oras ay hindi niya maintindihan, pinabayaan ba talaga siya nito? O magpanggap na subukan ito? Matapos mag-alinlangan ng mahabang panahon, naramdaman ni Ye Fan na mas mabuting mag-ingat, kaya umiling siya at sinabing, hindi, kailangan kong samahan ang aking asawa ngayong gabi. Nako, baboy ka. Kung gusto mong sumama, go. Anong kasama mo? Hindi ako makitulog sa iyo. Binigyan ni Su Qingzhou ang lalaki ng isang puting tingin, tutulungan ko si Tia Jiang na magluto. Maligo ka, mabahong day, tanga kang baboy. Gustong umiyak ni Ye Fan ng walang luha, mas mabilis na nagbago ang mukha ng babaeng ito kaysa sa pag-flip ng libro, at bakit siya naging baboy. Gayunpaman, matapos matamaan ng naturang sugar-coated cannonball, tuluyang tumigil sa pag-iyak ang babae. Bumalik si Ye Fan sa kanyang silid at naligo ng malamig. Pagkalabas ng paligan, nag-flash sa isip ni Ye Fan ang imahe ni Ling Qingfeng na gumaganap ng sword fighting technique ngayon, at biglang may naalala. Binuksan niya ang isang storage drawer sa ilalim ng kama, at kinuha ang isang itim na jewelry box mula rito. Ang maliit na kahon na ito ay dinala sa kanya nang lumipat siya mula sa inuupahang bahay, at hindi ito nagalaw dito. Chapter 0739 Marami akong nalaman. Pagkatapos ng 0739, binuksan ang kahon, bumungad ang isang purong itim na singsing. Walang ibang palamuti ang singsing na ito. Ang buong katawan ay itim tulad ng kalangitan sa gabi, na nagpapakita ng isang malalim at pabago-bagong kapaligiran. Inilabas ito ni Ye Fan at tinimbang. Medyo mabigat ang singsing, ngunit hindi niya alam kung saang material iyon ginawa. Ang tanging alam ko lang ay ang pangalan ng singsing, dahil dalawang sinaunang font ang nakasulat sa loob ng singsing. Taebak, Diyos. Sinabi ni Ye Fan ang dalawang salitang ito, ngunit hindi niya alam kung ano iyon. Ibig sabihin, paano maiuugnay ang singsing sa espada, sa mga Diyos? Kung ang singsing na ito ay hindi ibinigay sa kanya ng mahiwagang kapatid na engkanto noon, at hiniling sa kanya na panatilihin itong ligtas, hindi sana binigyang pansin ni Ye Fan ang bagay na ito. Hanggang ngayon, ang dahilan kung bakit inalis ito ni Ye Fan ay dahil ang mga salita ni Ling Qingfeng at ang kanyang kasalukuyang pagsasanay sa kendo ay unti-unting pinapahalagahan niya ang singsing na ito. Hiniling sa akin ni Sister Fairy na itago ang singsing na ito at hayaan akong pumili ng landas ng paglilinang na talagang nababagay sa akin. Hindi kaya. Ginamit ko rin ang singsing na ito para ipahiwatig na gusto kong magpakadalubhasa ako sa kendo. Nag-isip si Ye Fan sa kanyang puso, ngunit ano ang ginawa niya sa sword god ring na ito? Hindi makakita ng anumang espesyal na epekto. Sa simula, pinag-aralan din niya ito ng ilang sandali, ngunit nalaman niyang wala itong silbi at pahirap na suotin, kaya itinago niya ito sa kahon ng alahas at hindi na niya ito masyadong tiningnan. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, kinuha lang ito ni Ye Fan at inilagay sa singsing na daliri ng kanyang kanang kamay, upang hindi ito magkasalungat sa pagsusuot ng singsing sa kasal sa hinaharap. Ang pagsusuot nito ay para hikayatin ang iyong sarili na magsanay ng mabuti sa mga espada, at kung may mangyari, maaari mong matuklasan ang sikreto ng singsing na ito. Pagbalik sa ibaba, naghapunan si Ye Fan kasama sina Su Qingzhou at Tita Jiang. Nalaman ni Su Qingzhou na ang lalaki ay may dagdag na singsing sa kanyang kamay, at ito ay itim, hindi niya napigil ang sumimangot at sinabing, bakit ka nakasuot ng pangit na singsing?
Halos hindi tumawa si Ye Fan, at kaharap si Su Qingzhou, na halos kamukha ni Sister Fairy maliban sa kanyang ugali, ang ganitong uri ng pagsusuri ay walang alinlangan na kahanga-hanga. Ang pangit ay pangit. Ito ay ibinigay sa akin ng isang matandang kaibigan na napakahalaga sa akin. Plano kong isuot ito at hinihimok ang aking sarili na magsanay ng mga ehersisyo, sabi ni Ye Fan. Tanong ni Su Qingzhou, isang lalaki ang nagbigay nito sa iyo. Bakit mo natanong? Kakaibang tanong ni Ye Fan. Paano makakapagbigay ang isang babae ng ganoong pangit na singsing, dapat ay isang lalaking may masamang lasa, sabi ni Su Qingzhou. Ngumiti si Ye Fan, bumantong hininga, at tamad na magpaliwanag, tumango at sinabing, oo, ang asawa ko ay matalino. Habang nagsasalita siya, may tumigil na sasakyan sa labas, at hindi nagtagal, tumunog ang doorbell. Matapos mapansin ni Ye Fan ang mga taong dumating, walang magawa siyang nagsabi, parang may gulo na naman. Sino ang nandito? Sa sandaling magtanong si Su Qingzhou, narinig niyang may sumisigaw sa labas. Boss! Sister-in-law! Oo, ako! Matandang Exi! Gatlang M! Lumakad na si Tia Jiang para buksan ang pinto, at si Exi Lin Yuan ay pumasok na nakangiti, pinangunahan si Dongfang Bai, ang pinuno ng pamilya Dongfang. Hindi mo ba kayang mag-doorbell? Paano kung sumigaw ka ng napakalakas? Walang imik na sabi ni Ye Fan. Tumawa si Exi Lin Yuan at sinabing, napakabait na magsabi ng ilang salita sa tapat ng pinto, hindi ba hipag? Oh, naghahapunan ka, masarap ang ulam na ito, talagang mayamang tao si Hipag. Si General Exi, ang may-ari ng pamilya Dongfang, ay hindi kumain. Kung gayon, bakit hindi tayo kumain ng sabay? Natural na gustong idagdag ni Su Qingzhou. Napakagalang ni sister-in-law, at napakabait din namin. Pagkatapos, Patriarch Dongfang, maupo na tayo at kumain. Nakaupo na si Exi Lin Yuan. Medyo napigilan si Dongfang Bai. Pagkatapos ng lahat, si Exi Lin Yuan ay isa ng hindi matamo na tao para sa kanya, ngunit ang katayuan ni Ye Fan ay mas mataas kaysa kay Exi Lin Yuan, kaya natural na siya ay mas maingat. Noon, ang pamilya Dongfang ay halos magkaroon ng salungatan kay Ye Fan, ngunit sa pagbabalik tanaw ito ay malamig na pawis. Si Ye Fan ay mas magalang kay Dongfang Bai, at nagtanong, Patriarch Dongfang, may narinig ka bang balita tungkol kay Lingshan kamakailan? Napabuntong hininga si Dongfang Bai, Mr. Ye, si Lingshan ay tila sumali sa isang lihim na unit ng militar, at ang aking kapatid na babae din ay hindi ko alam kung saan siya nagpunta, at hindi ko nakontak ang aking pamilya sa mahabang panahon. Nagtatakang tanong ni Su Qingzhou, kilala ni Patriarch Dongfang si Lingshan. Higit pa riyan, siya ang tiyuhin ni Lingshan. Ngumiti si Ye Fan. Noon lang nalaman ni Su Qingzhou na may ganoong relasyon, at nagreklamo na hindi pa ito binanggit ni Ye Fan sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Ye Fan, Kuya Exi, dinala mo rito si Patriarch Dongfang, hindi ba kakain ka na lang? Si Exi Lin Yuan ay kumain ng napakabilis, natapos niya ang isang mangkok sa loob ng isang minuto, at nag-isa itong ihain. Sabi ni Fan, Boss, ang dalawa nating kapatid, hindi ako magpapaikot-ikot sa iyo. Sa mga araw na ito, pinagkatiwalaan ako ng Dragon King na maghanap ng mapa ng 10 kontinente sa pamilya Dongfang, at pumunta ako sa ancestral house ng pamilya Dongfang, at pumunta rin sa kanila. Ilan pang mga kamag-anak ng matandang angkan ay naghanap sa paligid, at sa wakas ay nakakita ako ng bordado na kopya ng mapa. Pagbuburda. Nagtaka si Ye Fan, sino ang sumaksak nito? Ito ay ang aking lola sa tuhod, sabi ni Dongfang Bai habang nasa daan, ang kanyang matanda ay natutong magburda sa lalawigan ng Jiangsu, at kalaunan ay bonordahan ang mapa ng kayamanan ng aming pamilya, ngunit ginawa itong screen. Sa kasamaang palad, nakalmo ito ng isang makulat na anak sa pamilya dahil sa isang aksidente, kaya nawala ito. Nasa storage room ito. Ngayon ay marami na itong amag, at maliit na bahagi lang nito ang nakikita ko. So what? Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Ye Fan. Bumalik si Exi Lin Yuan sa kanyang upuan na punong-puno ng pagkain, at sinabing may seryosong mukha, Boss, hinayaan naming tingnan ng mga eksperto ang natitirang mapa, at batay sa lokasyon ng Yuanzhou, napag-alaman namin na ang Zhuzhou ay naitala sa Shizhouji. Malapit sa Huahai. Kung tutusin, ito ay ang junction ng Huahai at Jiang Province, at ngayon ay isa pa itong pambansang parke, at mayroong Zuo Mountain. Bundok Zuo. Nagulat na sabi ni Su Qingzhou, hindi yan. Sa kalagitnaan ng pangungusap, napagtanto ni Su Qingzhou na ang nangyari noon ay maaaring kailangang itago, at hindi niya maiwasang tumingin kay Ye Fan. Si Ye Fan ay natigilan din sandali. Ang lugar kung saan niya nakilala minsan si Tongren. Nang mag-practice sa labas ang mga tao mula sa Jinxiu Group, ang lugar na kanilang napili ay naging hindi inaasahan. Boss, Hipag, alam mo ba kung saan ito? Nagmamadaling tanong ni Exi Lin Yuan. Napabuntong hininga si Ye Fan, inalala ang mga record ng Zhuzhou sa Xia Shizhouji, at sinabing, Zhuzhou, tila ito ay isang lugar kung saan mayroong mga alamat ng walang kamatayang damo. Oo, sinasabing isa itong alchemist. Si Xu Fu ay inutusan ni Emperor Qin na pumunta sa Zhuzhou upang hanapin ang walang kamatayang damo, at pagkatapos ay walang balita. Gayunpaman, ayon sa kasalukuyang mapa, ito ay mali. Ang Zhuzhou ay wala sa easting area, kundi sa Jiang Province.
Sabi ni Exi Lin Yuan. Hindi ito itinago ni Ye Fan. Sa sinaunang puntod ng mga kaapu-apuhan, muli kong nakatagpo ang clown at weirdo, kaya maikling sinabi ko. Sa wakas naiintindihan ko na kung bakit alam ng mga taong iyon na may sinaunang libingan doon. Sa palagay ko, nakuha rin nila ang mga resulta mula sa pagsusuri ng mapa, biglang naisip ni Ye Fan ang maraming bagay. Kabanata 0740 Hindi Kilalang Mundo. 0740. Si Exi Lin Yuan ay labis na nadismaya, kung gayon. Ang libingan ay lumubog sa lupa. Wala nang natira. Nagpout si Ye Fan, maaari kang maghukay ng 300 talampakan, baka may mahanap ka, ngunit sa palagay ko mahirap ito, dahil lulubog ang sementeryo, tinatayang lilipat ang posisyon. Napabuntong hininga si Exi Lin Yuan, nais kong sumama sa iyo noong una upang hanapin ang lokasyon ng Zhuhao, ngunit ngayon ay tila hindi na kailangang pumunta. Si Su Qingzhou ay nasa gilid at sinabing, kung talagang may undead na damo, ito ay malamang na kinakain ng taong iyon na nagngangalang Shen Shi. Siya ay naging isang immortal, kaya siya ay nakagawa ng napakagandang libingan. Ano ang mapapala ko? Hoy, totoo naman ang sinabi ng hipag ko. Tumango si Exi Lin Yuan. Wala na bang ibang estado sa iyong nalalabing mapa? Tanong ni Ye Fan. Nang hihinayang sinabi ni Exi Lin Yuan, wala pa kaming nahanap na ibang partikular na lokasyon, ngunit patuloy naming iimbestigahan ang bagay na ito. Si Dongfang Bai ay lubos na nasa sabik at nagsabi, sa kasong ito, tila ang ating mga ninuno ng pamilya Dongfang ay talagang kamangha-manghang mga tao sa kasaysayan ng Xia Kingdom. Ginoong Ye, General Exi, ang aming pamilyang Dongfang ay tiyak na susubukan ang aming makakaya upang mahanap ang mapa ng 10 kontinente para sa Xia Kingdom. Salamat po. Ang general ay nagsabi ng ilang magagandang salita para sa aming pamilyang Dongfang sa harap ng mga pinuno, at dapat mayroong isang mabigat na pasasalamat. Sandaling nagtaka si Exi Lin Yuan, Dongfang Bai, isa ka sa 5 underground na pamilya, hindi ba maganda? Ngayon ang pamilya Wei at Shangguan hindi na maganda ang pamilya, mas mataas ang katayuan ng iyong pamilyang Dongfang, bakit kailangan mong maging hanay ng sikat na pamilya? Gusto ko. Sa halip ay isang ulo ng manok kaysa sa isang buntot ng phoenix, naiintindihan. Sa underground family, ikaw ang nangungunang tatlo, at ikaw ay nasa sikat na pamilya. Circle, ikaw ay isang maliit na pamilya, bakit mag-abala? Napangiti si Dongfang Bai, naiintindihan din namin ang sinabi ni General Exi, ngunit nagbabago ang bansa, at sa lipunan ngayon na pinamumunuan ng batas, talagang mahirap para sa mga underground na pamilya na mabuhay. Siguro maaari ko pa ring pangunahan ang mga kapatid ng Qingyang Society na kumain at uminom ng maanghang na pagkain, ngunit pagdating sa aking anak, apo ko. Kinabukasan nila, kailangan kong isipin ito. Tinapik ni Exi Lin Yuan ang balikat ni Dongfang Bai na may kalahating ngiti, ipapakita ko sa iyo ang isang malinaw na daan. General Exi, pakisabi sa akin. Nagmamadaling nakinig si Dongfang Bai. Ngumuso si Exi Lin Yuan kay Ye Fan, sa hinaharap, pakisuyo ang aking boss. Sa kanya bilang isang tagapagtaguyod, sisiguraduhin mong hindi mag-aalala ang iyong mga anak at apo, at hindi mo kailangang iuko ang iyong mga ulo sa harap ng 5 sikat na pamilya. Nang marinig ito ni Dongfang Bai, nagulat si Wu Ran. Siyempre, hindi niya iisipin na si Exi Lin Yuan ay nagsasalita ng walang kaparekan, ngunit hindi niya maisip kung gaano kalalim ang background ni Ye Fan. Fuck you, Murphy, gamitin mo yung bibig mo. Si Ye Fan ay hindi gustong magdagdag ng isa pang batch ng mga alipin na tagasunod ng walang bayad. Boss, tiyuhin ito ni Miss Shu Lingshan, dapat mo bang alagaan ito? Ngumiti ng masama si Exi Lin Yuan, at sinabi kay Dongfang Bai, kung may mga problemang hindi malulutas sa hinaharap, hanapin mo ang boss ko, basta hindi ka nagtataksil, ang ibang problema ay pediatrics. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak, talagang hindi siya nakaimik ng lalaking ito, at halatang ayaw niyang magsabi ng anumang bagay na maganda para sa pamilya Dongfang, at tamad siyang pakialaman ang mga bagay na ito. Tuwang-tuwa si Dongfang Bai, batid na si Ye Fan ay may napakalakas na background, bumisita siya paminsan-minsan, at ngayon ay hindi na siya makapaghintay na mag-toast kaagad kay Ye Fan. Mr. Ye, pareho ng mga anak ko ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga, at ang pamilya Shu kung saan nakatira ang kapatid ko ay kamag-anak din sa iyo. Parang ang Dongfang family natin at ikaw talaga ang itinadhana. Sumunod naman si Exi Lin Yuan, Dongfang Bai, puntahan mo ang boss ko sa ibang araw, hindi mo ito magagawa ng walang dala. Dapat maraming alam ang pamilya mo sa ilalim ng lupa tungkol sa pagsamba sa pantalan, di ba? Oo, nalilito talaga ako ngayon, bumalik ka sa susunod, maghanda kang mabuti. Paulit-ulit na tumango si Dongfang Bai. Medyo sumakit ang ulo ni Ye Fan, na para bang umaakyat siya sa mga kamag-anak sa pamilya Dongfang. Gayunpaman, naniniwala siya na hindi siya magdudulot ng problema kay Exi Lin Yuan ng walang dahilan. Ito ay dapat na dahil ang Dongfang pamilya ay talagang nagkakahalaga ng pag-aalaga, kaya sila ay gumawa ng ganoong laban, ngunit ito ay hindi komportable para sa kanya upang ipaliwanag ito ng masyadong malinaw. Matapos linisin ang hapagkainan, gusto ni Ye Fan na maupo sa sofa at manood ng TV kasama sina Su Qingzhou at Tita Jiang saglit, ngunit hinayaan siya ni Su Qingzhou na pumunta sa Cloud Club. Asawa, di ba sabi ko kasama mo ako ngayong gabi?
Sumimangot si Yefan. Hindi na kailangan, nagsasalita lang ako, hindi ito magiging hindi makatwiran. Alam ko na ang kalagayan ni Pangulong Lee ay napakakritikal, kaya huwag mag-aksaya ng iyong oras. The way, araw-araw akong na-hospital sa mga araw na ito, siya sa pangkalahatan ay stable na ngayon, huwag kang mag-alala, mahinang sabi ni Su Qingzhou. Labis na naantig si Yefan nang marinig niya ito, hinawakan niya ang pisngi ng babae at hinalikan, asawa, ang ganda mo talaga. Huwag kang sumama. Masyado kang peke, hindi ako naniniwala sa'yo. Namula si Su Qingzhou at sinabing, nakikilala ko ang aking kagandahan, ngunit hindi ako nangangahas na maging maganda. Tinakpan ni Tita Jiang, na nasa tabi niya, ang kanyang bibig at ngumisi, nakaramdam ng kasiyahan sa lumalalim na relasyon sa pagitan ng batang mag-asawa. Si Yefan ay nasa mabuting kalagayan, nagpaalam sa kanyang pamilya, at muling sumugod sa Cloud Club. Pagdating ko sa laboratorio, nalaman kong bumalik na sa trabaho si Chu Yunyao, at may mga fruit salad, sandwich at champagne na inilagay sa tabi ng babae, at halatang may kinakain siya. Xiao Yaoyao, kung ikaw ay pagod na pagod, maaari kang magpahinga sandali. Naawa din si Yefan sa babae, natatakot na bumangon ulit siya para magtrabaho ng hindi masyadong nakatulog. Hindi ako ganoon kakulit. Tinitigan ni Chu Yunyao ang iba't ibang karakter at formula sa malaking screen, at sinabing, na ipadala na sa iyong computer ang bagong na-decipher na nilalaman, mababasa mo ito. Nag-init ang puso ni Yefan, at lalo niyang nalaman na si Chu Yunyao ay kabilang sa masipag na paksayon, kaya tumanggaw siya at hindi na nagsalita. Aalis na sana siya, narinig niyang muling nagsalita ang babae, tumawag sa akin ang lolo ko para tanungin ako, mahigit 1 buwan pa bago mapili si Yinlong, paano mo sinanay ang mga kabataang iyon mula sa pamilya Chu? Nagkibit balikat si Yefan, wala akong natatanggap na anumang ulat ng kamatayan o malubhang pinsala. Dapat silang lahat ay buhay. Buhay lahat. Kumunot ang noo ni Chu Yunyao at sinabing, anong uri ng tagumpay iyon? Nakangiting sinabi ni Yefan, ang aking dalawang hanay ng mga programa sa pagsasanay, kung makakaligtas sila ng ligtas ng walang nawawalang mga braso at binti, ito ay isang tagumpay na. Sa mga tuntunin ng pagpapabuti ng lakas, talagang walang problema. Natahimik sandali si Chu Yunyao, at bamantong hininga, pagkatapos ay nagtanong ang aking lolo, anong uri ng lugar ang ika-18 impyerno? Paano ko siya sasagutin? Inisip ito ni Yefan at sinabing, ang hindi natuklasang bansa. Hindi ba ito ang paglalarawan ng mundo ng kamatayan sa Hamlet? Tanong ni Chu Yunyao. Itinaas ni Yefan ang kanyang kilay at nakangiting sinabi, sa palagay ko, ganyan ang lugar na iyon. Medyo may dignidad ang mukha ni Chu Yunyao, okay. Sana tumagal sila hanggang sa araw na bumalik sila. Hikayati na sana ni Yefan ang mga babae na huwag masyadong mag-alala, ngunit ang gilid ng kanyang mata ay biglang dumampi sa gilid ng kanyang mata, at sa isang maliit na screen, mayroong ilang mga larawan. Ang mga larawang ito, na halatang nauugnay sa mga panloob na organo ng tao, ay nakakuha ng atensyon ni Yefan. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, press turn on the notification bell.